Hello guys, I am Jessica, the two-in artist. I just wanted to say thank you for watching all my video. Kabanata 81. Ang marka ng huling antas na ito ay aktwal na pagkolekta ng mga buto ng cannibal vine. Ang kahirapan na ito ay hindi mas mababa kaysa sa pagpatay ng isang halimaw sa kaharian ng Ningyuan. Matapos makita ang token na hiniling sa huling antas, halos pag-alitan ni Chenlei ang kanyang ina. Ang mga cannibal creeper ay makapangyarihang mga halimaw na tulad ng halaman. Kahit mabagal itong kumilos, napakahirap makisali. Lalo na ang mahalagang bahagi ay nasa rhizome, nakatago sa ilalim ng lupa, at pinuprotektahan ng isang malaking bilang ng mga baging. Bagamat ito ay lakas lamang ng ikatlong antas ng Ningyuan Realm, ang kahirapan ay hindi bababa sa pangangaso ng lakas ng ikaapat na palapag ng Ningyuan Realm monster. Kahit na ang antas ng kahirapan ay medyo mataas, si Chenlei ay walang pagpipilian kundi sundin ang mga kinakailangan sa itaas. Madaling mahanap ang cannibal vines. Pagkaraan ng ilang sandali, natuklasan ni Chenlei ang cannibal vine, at tiningnan ang dugong kumikinang, na nababalot ng matutulis na mga tinik, at ang mahabang sumasayaw na puno ng ubas sa hangin. Pansamantala ring malaki si Chenlei. Ang isa pang katangian ng cannibal vines ay nakatira sila sa mga grupo at lumalaki sa malalaking lugar. Sa lakas ni Chenlei, posible pa ring harapin ang isa o dalawang cannibal vines, ngunit may isang malaking lugar sa harap mo, kahit daan-daan sila, kahit na ang mga marahas na higanteng unggoy ay nahuhulog sa cannibal vines na ito sa isang grupo, kahit kakainin ang mga buto sa isang kisap mata, lalo pa ang maliit na katawan ni Chenlei. Mukhang kakailanganin nito ng kaunting pagsisikap. Napabuntong hininga si Chenlei, itinaas ang kanyang figura, at nagsimulang maghanap sa paligid ng cannibal vine. Kinailangan niyang hanapin ang nag-iisang cannibal vine bago siya magsimula at harapin ang daan-daang cannibal vines. Tiyak na hindi siya nang ahas na gawin ito ng madali. Nilibot ni Chenlei ang lugar na ito ng mga cannibal vines, at sa wakas ay natagpuan ang nag-iisang cannibal vine. Sa katunayan, hindi tama na sabihin na isa ito, dahil dapat itong tatlong cannibal vines. Ang tatlong cannibal na ito ay medyo malayo sa malalaking cannibal vines, kaya mas madali para kay Chenlei na makapagsimula. Sa kabila ng pagharap sa tatlo, ito ang pinakamadaling magsimula. Ang iba ay hindi 5 at 1. Ang mga kumpol ay may 7 halaman at 8 halaman, at hindi madaling magsimula. Ang tatlong halaman ay 3 halaman. Mas madaling hawakan kaysa sa 5 halaman. Nakahinga ng maluwag si Chenlei at naglakad patungo sa tatlong cannibal vines. Nang makapasok si Chenlei sa alert range ng tatlong cannibal vines, agad na nagkagulo ang tatlong cannibal vines. Nakita ko ang tatlong matinik na baging na may asul-pulang liwanag na nagmula sa katawan ng tatlong cannibal na baging, tulad ng tatlong higanteng sawa, na nagwawalis patungo sa kinaroroonan ni Chenlei. Ang eksena ay labis na nakakagulat. Pinalo ni Chenlei ang kanyang kamao, 3 suntok si Dangdang, at binasag ang 3 reta na tumawid, na nagpatamba sa kanya at lumipad pabalik. Kaya lang medyo namamanhid din ang sariling kamao ni Chenlei, at hindi nabali ang 3 stick niya, na nagpapakita ng pambihirang tigas. Napakahirap ng cannibal vine na ito. Naiiling ni Chenlei ang kanyang kamao, alam na ang paghawak ng ganoong patpat, ang pag-asa sa kanyang kamao ay ang pinakatangang paraan. Ngayon lang niya gustong subukan ang kapangyarihan ng patpat na ito. Ngayon alam niya na ang patpat na ito ay sapat na malakas na hindi ito maaaring sirain. Ito lang ang paraan. Tulad ng sinabi ni Chenlei, mayroong isang napakahabang espada sa kanyang kamay. Minsang pinatay ni Chenlei ang ilang mga kapitan ng Blood Wolf Scout Team at Wang Zhanyuan, tinalo ang iba pang mga disipulo ni Ye Zhan at Suan Tianzong, at pinatumba din ang mga bamboo sticks mula sa mga kamay ni Miss Jingjing, Song Hongxian at iba pa, na may hindi mabilang na mga trepeo sa kanyang mga kamay. Sa kanila, mayroong kasing dami ng 40 o 50 mahabang espada. Bagamat karamihan sa mga ito ay first order at second order treasure level longswords, sapat na ang mga ito para magamit ni Chenlei ngayon. Ang mahabang espada sa kanyang kamay sa oras na ito ay may puting buwan na katawan, ang pinakamatulas na mahabang espada, at umabot na sa 3 ranggo.
Bahagyang gumalaw si Chen Lei, at ang katawan ng espada nitong puting buwan na mahabang espada ay agad na natatakpan ng nagngangalit na tunay na apoy. Ang nagngangalit na tunay na apoy na ito ay bumalot sa puting buwan na mahabang espada at naglabas ng maapoy na hininga. Gumamit si Chen Lei ng napakalawak na pamamaraan ng espada na tinatawag na Blazing Fire Sword Art. Gayunpaman, kahit na ang ganitong uri ng nagniningas na sword art ay laganap, ang kapangyarihan nito ay isang set ng pang-apat na antas ng swordsmanship at martial arts. Ang set ng Blazing Flame Sword Arts na winasak ni Chen Lei ay talagang hindi ang ordinaryong malawak na circulated Blazing Flame Sword Art, ngunit ang Qi Tianliwo Great Sword Art. Ang Fiery Flame Sword Art ay ang pangunahing pamamaraan lamang ng The Qi Tianliwo Sword Art. Ang anyo ng Great Qi Tianli Flame Sword Art na ginamit ni Chen Lei ay eksaktong kapareho ng Burning Flame Sword Art. Kung walang personal na karanasan, imposibleng hatulan ang pagkakaiba ng dalawa mula sa hitsura. Para harapin ang mga Cannibal Vine na ito, kinailangan ni Chen Lei na direktang gamitin ang set na ito ng Great Qi Tianli Fire Sword Art. Bagamat hindi napagtanto ni Chen Lei ang antas ng detachment sa set na ito ng The Qi Tianli Fire Sword Art, kahit na sa kanyang nakaraang buhay, bilang master ng Great Emperor level, naiintindihan lang niya ang The Qi Tianli Fire Sword Art upang isang kumpletong antas. Level, 1,000 milya pa ang layo mula sa Transcendence, ngunit sapat na para sa kanya na harapin ang mga Cannibal Vines na ito ngayon. Si Chen Lei, hawak ang nagliliyab na buwang puting espada, ay dahan-daang itinulak ito patungo sa tatlong Cannibal Vines. Sa sandaling ito, sa espasyong ito, kasama ang Great Qi Tianli Fire Sword Art ni Chen Lei, naging mainit ito, at bahagyang na-distort ang buong espasyo, at mabilis na tumaas ang temperatura. Agad na naramdaman ng tatlong Cannibal Vines ang nakamamatay na banta, at isa-isa nilang binunot ang kanilang mga rhizomes sa lupa, at tumakbo patungo sa malaking kawan ng Cannibal Vines. Napakabagal lang ng takbo nitong tatlong Cannibal Vines. Tumayo si Chen Lei at naabutan ng tatlong Cannibal Vines na nakatakas matapos ang ilang pagnanakaw. Ang puting buwan na espada na may patong ng tunay na apoy sa kanyang kamay ay umuusad pasulong, at tatlong Cannibal Vines ay madaling naputol, at ang bali ay naitim, at may isang layer ng apoy na nakakabit sa mga ugat ng Cannibal Vines, matinding pagkasunog. Ang mga Cannibal Vine na ito, sa ilalim ng Great Qi Tianliwo Sword Art, ay walang kahit katiting na kapangyarihang lumaban, gumawa sila ng matalim na hiyawa na parang mabangis na hayop, at dahan-daang naging abos sa apoy. Sa panahong ito, madaling kinuha ni Chen Lei ang tatlong Cannibal Vine sa kanyang bag. Malinaw na nakikita ng lahat ng nasa viewing platform ang mga galaw ni Chen Lei. Kaya lang hindi naiintindihan ng karamihan sa mga tao kung paano maaaring maging napakalakas ng Fiery Flame Sword Art ni Chen Lei. Alam mo, ang ordinaryong Fiery Flame Sword Art ay hindi maaaring magdulot ng banta sa Cannibal Vines. Sa panahong ito, maraming matatanda na ang natukso. Ang talento ni Chen Lei ay maaaring hindi isang espesyal na pangangatawan, ngunit ang kanyang lakas ay hindi mas masama kaysa sa sinuman. Hanggat siya ay nagtuturo ng mahusay, maaari siyang bumuo ng isang tao na hindi mas mahina kaysa sa iba. Dumating ang malakas. Sa loob ng ilang panahon, maraming elder ang umaasa kay Chen Lei, at gustong dalhin si Chen Lei sa sekta pagkatapos ng paglilitis. Kinolekta ni Chen Lei ang lahat ng huling token at umakyat sa ikalimang antas, sa harap ng huling level guard. Kilalanin ang mga matatanda, sabi ni Chen Lei sa guard elder. Tumango ang guardian elder, hinusot ang kanyang mga mata upang tumingin pataas at pababa kay Chen Lei, at nagsabi, "Oo, maaari mong ibigay ang mga token ng 5 lugar." Ibinigay ni Chen Lei ang lahat ng mga token. Pagkatapos ng maingat na pagsisiyasat, tumango ang matanda ng gwardya at nagsabi, "Oo, tama ang tanda na ito. Ang pagbibigay ng token na ito ay nangangahulugan na ang iyong pagsubok ay matagumpay na natapos, ngunit sa palagay ko upang makuha ang Xuantian Soul Cultivation Peel, kailangan mong dumaan sa huling pagsubok." Panipik. Kabanata 82. Natural na alam ni Chen Lei na hindi madaling gawin ang pagkuha ng Xuantian Soul Cultivation Peel sa huli. Tumango siya at hinintay ang pagdating ng huling pagsubok. Ang huling pagsusulit, syempre, ay naghihintay para sa pagdating ng lahat ng mga mag-aaral na nakatapos ng pagsusulit at pagtatasa na ito.
Kung hindi, paano pipiliin ang pinakamalakas? Tahimik na nakaupo si Chen Lei sa isang piraso ng bluestone, ipinikit ang kanyang mga mata upang muling magkarga ng kanyang enerhiya, naghihintay sa pagdating ng huling pagsubok. Unti-unti, kapag nakarating na tayo sa huling antas, tumataas ang bilang ng mga mag-aaral na nagbibigay ng mga token. Lahat ay mukhang pagod at nasaktan. Malinaw na ang pagkumpleto sa huling pagsubok ay hindi isang madaling gawain. Nang matapos ang 2 araw at gabi, may 9 na disipulo na lumitaw sa huling antas at ibinigay ang lahat ng mga token. Sa pagkakataong ito, may kabuuang 100 disipulo ang lumahok sa paglilitis. 10 sa kanila ang nangungunang 10 bagong na-promote na mga disipulo, at ang natitirang 10 ay formal na mga disipulo na nagsimula ng maaga. Sa 10 bagong na-promote na mga henyo, si Luo Yong ay inalis ng pangkat ng pangangaso, si Ye Chuchu ay inalis ni Li Qingyi at Feng Xiaotian, at ang Little Wolf King, Li Qingyi at Feng Xiaotian ay natalo ni Chen Lei at nawala ang kwalipikasyon sa pagsubok. Little Wolf King, Luo Yong, Ye Chuchu, Li Qingyi, Feng Xiaotian, kabilang sa 10 bagong na-promote na henyong mga disipulo, ang 5 taong ito ay naalis nang hindi nila maabot ang dulo. Ang 4 ni Chen Lei, Fang Kangyu, Di Jiuyang, at Lu Chenghong ay maayos na umabot sa dulo, nakolekta ang lahat ng mga token, at natapos ang pagsubok. Sa 10 mahuhusay na bagong disipulo, si Huang Kunshan, isa sa kanila, ay maayos ding nakarating sa finish line. Kaya lang, ang kondisyon ni Huang Kunshan ay hindi masyadong maganda, at ang kanyang mga sugat ay medyo malubha. Malinaw, nakatagpo din siya ng pagtutol mula sa iba pang mga pangkat ng pangangaso, ngunit sa huli ay nakolekta niya ang lahat ng mga token at naabot ang huling punto. Bukod sa 5 sa 10 henyo na ito, ang iba pang 4 ay nakumpleto na rin ang pagsubok, nangolekta ng mga token, at nakarating sa dulo. Ang 4 na taong ito ay mula sa 70 tao na nagsimula ng mas maaga. Bagamat karamihan sa 70 formal na alagad na lumahok sa mga pagsubok ay bumuo ng isang pangkat ng pangangaso, ang ilan ay naniniwala pa rin sa kanilang sariling lakas at hindi lumahok sa tinatawag na pangkat ng pangangaso. Ang huling resulta ay ang lahat ng mga pangkat ng pangangaso ay inalis ni Chen Lei, Fang Kangyu, Di Jiuyang at Lu Chenghong, at ang mga hindi lumahok sa mga pangkat ng pangangaso ay nanatili. Kaya lang, hindi marami sa mga taong ito, at 4 na tao lamang ang matagumpay na nakatapos ng pagsubok. At ang 4 na taong ito, pagkatapos makumplito ang pagsubok, ay maaaring direktang maging mga alagad sa loob. Simula noon, ang kanilang katayuan ay ibang-iba na sa dati, at sila ay maituturing na pinakamahalagang hakbang sa paglutas ng sekta ng dragon. Tiningnan ng matanda na tagapag-alaga ang huling 9 na tao at tumango bilang kasiyahan. Natapos niya ang Divine Canyon Trial sa loob lamang ng 2 araw. Hindi banggitin, ang lakas na ito lamang ay karapat-dapat kay Zuan Tianzang. Linangin ng husto. May kalahating araw kang pahinga. Pagkatapos ng kalahating araw, sasailalim ka sa huling pagsubok, at ang pinakahuling mananalo ay bibigyan ng Xuantian Soul Nurturing Peel. Tiningnan ng Guardian Elder ang 9 na Chi disciples, at pagkatapos ay inihayag. Ang 9 na mga disipulo, lahat ay na-refresh, at walang sinasabi, nagsimula silang lunukan ang mga cultivation pills upang mapanatili ang kalusugan, at nagsikap na makamit ang magandang kondisyon sa huling pagsusuri. Ang estado ni Chen Lei ay naibalik sa kanyang pinakamataas sa oras na ito, ngunit dahan-dahan pa rin niyang inaayos ang kanyang paghinga upang makaipon ng lakas. Hindi niya alam kung ano ang magiging huling pagsusulit, ngunit hindi ito magiging madali, kaya natural na kailangan niyang maghanda ng mabuti. Makalipas ang kalahating araw, ginaisang ng Guardian Elder ang lahat. Pagkatayo ng lahat, maingat na sinabi ng matanda sa gwardya, tapos na ang oras. Susunod, iaanunsyo ko ang huling pagsusulit. Kung sino man ang gustong huminto, maaari mo itong banggitin ngayon. Kung magsisimula ang huling pagsusulit, hindi ka dapat huminto sa kalagitnaan. Bilang karagdagan, nais ko ring ipaalam sa iyo na ang huling pagsusulit na ito ay malamang na nagbabanta sa buhay. Panipi. Kahit na ang mga salita ng matatanda ay nagdulot ng matinding panggigipit sa lahat, walang sinuman ang outrage. Ito ay tungkol sa isang kayamanan tulad ng Xuantian Soul Cultivation Peel,
Gaano man kalaki ang panganib, sulit itong subukan. Bueno, dahil naghintay ka walang lumabas, pagkatapos, ngayon, sumunod ka sa akin. Pagkatapos magsalita, tumayo ang Guardian Elder, kinuha si Chenlei at siyam na iba pang tao, dumiretso sa kanyan, at sumakay sa misteryosong lumilipad na bangka. Ang lumilipad na bangka ay tumagos sa mga ulap, mabilis na lumipad ng libu-libong milya, at lumapag sa harap ng platform ng pagmamasid sa pasukan ng kanyan. Ang huling pagsubok para sa iyo ay ihahayag mismo ng Sultan. Dinala ng Guardian Elder si Chenlei at ang siyam na iba pa sa Sect Master Xuantian Sect, at pagkatapos ay sinabi sa siyam ni Chenlei. Personal na inihayag ng suzerain, anong pagsubok ito, same time. Sa sandaling ito, isang grupo ng mga tanong ang lumitaw sa puso ni Chenlei at ng iba pa. Tiningnan ni Sect Master Xuantian ang siyam na Chenlei at sinabing, ang huling pagsubok ng siyam sa inyo ay isasagawa sa larangan ng digmaan ng lahi ng dayuhan. Ang Xuantian Sect ko ang namamahala sa bahagi ng depensa ng alien battlefield, lahi. Ano ang dapat mong gawin? Nangangahulugan iyon na makaligtas sa larangan ng digmaan ng lahi ng dayuhan sa loob ng 3 araw at makakuha ng maraming lahi ng dayuhan hanggat maaari. Pagkalipas ng 3 araw, ang mga may mas maraming tagumpay sa militar, bilang unang tao sa pagtatasa na ito, ay tatanggap ng panghuling Xuantian Soul Cultivation Peel. Panipi. Larangan ng labanan ng alien. Narinig ito ni na Fang Kangyu, Lu Chenghong, Di Jiuyang at ng iba pa na may blankong ekspresyon sa kanilang mga mukha. Ni hindi pa nila narinig kung ano ang larangan ng digmaan ng lahi ng dayuhan. Hindi pa ito narinig ni Fang Kangyu, ngunit nagulat si Chenlei. Marami pa siyang narinig tungkol sa alien battlefield na ito. Bukod dito, nakipaglaban siya sa alien battlefield sa loob ng 100 taon, pumatay ng 12 ng dayuhang emperador, at nakamit ang isang kilalang reputasyon sa alien battlefield. Dati, basta ang pangalan ni Lady ay nabanggit sa isang dayuhang lahi, kahit na anong lahi ang dayuhang lahi, lahat ay takot at takot. Dahil lamang sa kapangyarihan ni Lady kaya natalo ang mga dayuhang lahi at umatras sa larangan ng digmaan at nasakop ang sangkatauhan. Ang plano ay ipinagpaliban ng daan-daang taon. Gayunpaman, kalaunan ay kinailangan ni Chenlei na umalis sa alien battlefield dahil gusto niyang makaligtas sa pinakamalakas na sakuna. Ang alien battlefield na ito ay masasabing pinakamagandang lugar para maasa ang malakas, ngunit lahat ng lumalabas sa alien battlefield ay tunay na malakas. Kaya lang, ang larangan ng digmaan kung saan naroon si Chenlei sa kanyang nakaraang buhay ay isang larangan ng digmaan ng pinakamataas na antas. Ang mga powerhouse na nakaupo doon ay pawang mga powerhouse ng Great Emperor level, at kahit na ang mga nasa totoong Chi realm ay hindi man lang mabilang ang mga ito bilang cannon fodder. Tiningnan ni Sect Master Xuantian ang mga blankong ekspresyon ng lahat, at sinabing, ang laki ng mundong ito ay malayo sa kung ano ang maiintindihan mo. Hindi mo pa narinig ang alien battlefield na ito, at normal lang iyon. Gayunpaman, kailangan mo lamang malaman ang isang bagay, iyon ay, ang lahi ng dayuhan at ang ating sangkatauhan, o ang ating mundo, ay ang tunay na mortal na mga kaaway. Bawat martial artist ay may obligasyon na pumasok sa alien battlefield para patayin ang kalaban. Napakahina pa rin ang iyong kasalukuyang lakas. Ngayon ay kailangan mo munang madama ang kapaligiran ng dayuhan na larangan ng digmaan, dahil ang bawat isa sa iyo ay isang likas na yaman, at dapat kang pumunta sa dayuhan na larangan ng digmaan upang gumawa ng mga kontribusyon sa hinaharap. Panipi. Nakita ni Sect Master Xuantian si Fang Kangyu at ang iba pa ay mukhang naiintindihan, at sinabi, ang sabi ngayon, mas mabuting pumunta at maranasan ito ng personal. Kailangan mo lamang tandaan na sa larangan ng digmaan ng mga dayuhang lahi, ang kinakaharap mo ay ang tunay na kaaway ng buhay at kamatayan, at dapat ay wala kang habag sa iyong puso. Anumang lahing banyaga ang makakasalubong mo ay dapat pugutan ng ulo ng walang awa at ganap. Mayroong isang tunay na larangan ng digmaan ng bakal at dugo, hindi ang iyong kamatayan. Ako ang nabubuhay, at hinding-hindi magkakaroon ng pangatlong pagpipilian. Panipi. Sect Master Xuantian, same time na binalaan ang siyam na disipulong ito. Kabanata 83. Walang pakialam na tumanggaw si Fang Kangyu, ngunit wala pa ring malinaw na konsepto ng alien battlefield. Gayunpaman, alam ni Chenlei ang kalupitan ng mga dayuhang lahi sa larangan ng digmaan.
Noong nakaraan, bilang isang Woody-level powerhouse, halos mamatay siya ng ilang beses sa alien battlefield, hindi pa banggitin na ang kanilang kasalukuyang cultivation ay ang realm lamang ng true chi. Sa alien battlefield, kung hindi ka mag-iingat, natatakot ako na direkta itong maging fly ash. Gayunpaman, dahil ang Sect Master Xuantian ay nang ahas na hayaan si Chen Lei at ang iba pa na makapasok sa alien battlefield, kung gayon ang mga kalaban dito ay dapat na nasa parehong antas ng totoong chi. Kung hindi, ang pagpapadala kay Chen Lei at ng iba pa sa alien battlefield ay hindi isang pagsubok, kundi kamatayan. Napag-isipan mo na ba ngayon? Malakas na tanong muli ni Sect Master Xuantian, naghahanap ng opinyon mula kay Chen Lei at sa iba pa. Pag-iisipan ko, hindi ako outraged. Dahil nakumpleto ni Chen Lei at ng iba pang siyam na tao ang pagsubok sa kanyan, natural na hindi matitinag ang kanilang isipan. Matigas na sabi ng lahat, at walang tumigil. Sige, pagkatapos, maghanda ka na. Narito ang siyam na set ng second grade high-grade battle armor. Kailangan mo muna itong isuot. Kung makakaligtas ka at makakabalik ng buhay, ang pangalawang set na ito ng mga high-grade na sundalo isa sa iyong mga reward ay ang iyong mga armored na sundalo. Panipi. Sabi ni Sect Master Xuantian, at ikanaway ang kanyang kamay, siyam na set ng magkaparehong armored na sundalo ang lumitaw sa lupa. Ang mga nakabaluti na sundalong ito ay lahat ay inukitan ng misteryoso at komplikadong mga pattern ng pormasayon, na nagbibigay ng malakas na depensa. It's just that the treasure has been hidden by a certain method to cover up the unique light of the second-order treasure. It looks black and gray, very eye-catching, especially the battle soldier, even the hilt is pitch black, not even a hint of luster. Alam ni Chen Lei na kahit na ang mga sandata ng labanan na ito ay maaaring mukhang hindi mahalata, ang mga ito ay pinakaangkop na gamitin sa mga larangan ng digmaan ng mga dayuhang lahi. Sa alien battlefield, anumang nakasisilaw na liwanag ay maaaring magdulot ng nakamamatay na pinsala. Kung mas hindi ka mahalata, mas matitiyak mo ang iyong mga pagkakataong mabuhay. Si Chen Lei ay walang galit, kaya diretso niyang isinuot ang suit na ito sa kanyang sarili. Kasama sa armor set na ito ang inner armor, outer armor, arm guards, knee pads, wrist guards, boots, at iba pa. Ang pagsusuot ng ganoong klase ng armor, halos maging humanoid weapon na ito. Nagkatinginan sina Fang Kangyu, Di Jiuyang at Lu Chenghong, pagkatapos ay kay Chen Lei. Pangit talaga ang itsura ng mga suit na nasa harapan niya, at sobrang gwapo at mayabang. Hindi na ito angkop, hayaan silang magsuot ng ganitong uri ng baluti, pansamantala, ito ay ganap na hindi katanggap-tanggap. Sa ilang sandali, ang iba ay pareho. Nang makita ang gayong matinding aura armor sa lupa, mahirap isipin kung ano ang magiging pakiramdam kung isuot ito sa kanilang sarili. Ang baluti na ito ay dapat na isuot ng lahat. Hindi pa rin nakikita ni Sect Master Xuantian Sect ang iniisip ng mga taong ito. Naging tuwid ang kanyang mukha, at sinabi niya sa malalim na boses. Nang makita ang mga mahuhusay na estudyante, maging si Fang Kangyu o ang iba pang apat na disipulo, hindi na sila nang ahas na mag-alinlangan pa, at isa-isang nag-aatubili na isinuot ang kanilang baluti. Nang may lagay ang baluti na ito sa lahat, ang malakas na kalidad ng liwanag na ibinubuga ng mga taong ito mismo ay agad na itinago ng baluti. Ang bawat isa ay tulad ng isang napahiya na munting sundalo sa hukbo, kahit na sila ay hindi mahalata. Okay, pwede ka nang umalis. Sa 3 araw, sasanduan ka ni Elder Mo. Sabi ni Sect Master Xuantian. Si Elder Mo ang huling Guardian Elder, at si Elder Mo ay **** din si Chen Lei at ang kanyang partido sa alien battlefield. Tumingin si Elder Mo sa siyam na Chen Lei na handa na, at nagsabi, okay, sumama kayong lahat sa Elder na ito. Dadalhin kayo ng Elder na ito ng siyam na tao sa larangan ng digmaan ng lahi ng dayuhan, at umaasa na sa loob ng 3 araw, mananatili ka pa rin, kayang dalhin kayong lahat ng siyam. Bumalik ka, panipi. Pagkatapos magsalita, isinama ni Elder Mo si Chen Lei at ang siyam na tao, at pagkatapos magpaalam kay Sect Master Xuantian at sa iba pa, tumuntong siya sa lumilipad na bangka, pumailan lang sa kalangitan, at lumipad patungo sa malayo. Sect Master, masyado bang sabik na gawin ito?
Ang mga taong ito ang magiging mga haligi ng aking Xuantian sect. Ang pagbagsak ng isang tao ay isang malaking kawalan. Tiningnan ng isang elder ang nakatatandang si Mo at ang kanyang partido habang lumalakad sila ng palayo, at hindi maiwasang sabihin. Nakahinga ng maluwag si Sect Master Xuantian, sinabing, nagagawa ko ang mga pambihirang bagay sa mga pambihirang pagkakataon. Sa ilalim lamang ng gayong panggigipit maaari nilang ilabas ang kanilang buong potensyal at hayaan silang lumago ng mabilis hanggat maaari. Kung ikukumpara sa ibang malalaking sekta, marami na tayong nahuli. Kung hindi natin susubukan na makahabol, natatakot akong walang mapapala ang Xuantian sect ko sa Secret Realm pagkalipas ng isang taon. Kung iyon ang kaso, natatakot ako na ang aking Xuantian sect ay narito. Ang 7 pangunahing sekta ay ganap na natalo, at kung hindi ka lalaban hanggang kamatayan tulad nito, maaaring may pagkakataon. Panipik. Bumontong hininga ang matanda at sinabi, totoo yan. Sa nakalipas na 100 taon, ang aking Xuantian sect ay talagang kulang ng isang pinuno, kaya't ang antas ng aking Xuantian sect ay unti-unting bumababa, at ang mga mapagkukunan na mayroon kami ay unti-unting pababa. Sa huling pagkakataong nabuksan ang misteryo, ang 50 alagad kong si Xuan Tianzong, 5 lamang sa kanila ang nabuhay, na talagang isang kahihiyan. Akala ko noon, ang Xuantian sect ko ang una sa 7 major sects, pero ngayon, ika-6 talaga ako, at ang 7th rank Thousand Demon sect ay ika-6 sa Xuantian sect ko. Nakatingin pa rin sa akin, kailangan ko talagang gumawa ng ilang inobasyon bago ko maibalik ang aking reputasyon bilang Xuan Tianzong. Panipik. Sige, pumunta na ang lahat. Sa pagkakataong ito, natapos ang mga pagsusulit at pagtatasa ng mga mag-aaral. Kung tungkol sa kung sino ang magiging unang tao sa 3 araw, ito ay ipahayag at ang sekta ay laganap ng malawakan. Sa wakas, nagbigay ng utos si Sect Master Xuantian, at lahat ng nasa viewing platform ay naghiwa-hiwalay. Nakikita nila ang sitwasyon sa pagsubok sa kanyan sa pamamagitan ng Sky Viewing Mirror, ngunit hindi nila kailanman makikita ang sitwasyon sa alien battlefield. Upang malaman ang huling resulta, maaari na lamang silang maghintay hanggang 3 araw mamaya. At si Chen Lei at ang iba ay sumunod sa Xuantian flying boat ni Elder Mo, nagmamadali, at pagkatapos ng 1 araw na pagmamaneho, dumaong sila sa isang mar-ingal na higanteng lungsod. Ang malaking lungsod na ito ay tinatawag na City of 100 Wars. Mayroong isang teleportation formation na humahantong sa larangan ng digmaan ng mga dayuhang lahi sa lungsod. Habang nasa daan, ipinaliwanag ni Elder Mo ang destinasyon kay Chen Lei at sa kanyang grupo. Kinailangan nilang dumaan sa teleportation array ng City of 100 Wars para maabot ang alien battlefield. Ito ang lungsod ng daang digmaan, napakaganda. Bagamat si Fang Kangyu at ang iba pa ay nagmula sa malalaking alagad ng pamilya, hindi pa sila nakakita ng ganitong kahanga-hangang lungsod tulad ng lungsod ng daang digmaan. Ang lungsod ng daang digmaan, ang mismong pader ng lungsod ay 100 talampakan ang taas. Binuo gamit ang lapis lazuli na bato na may 5th order defensive array sa itaas. Kahit na ang isang Moody level powerhouse ay mahirap na makapasok sa lungsod na ito sa pamamagitan ng puwersa. Sa mga pader ng lungsod, mayroong hindi mabilang na malalaking metal na kayamanan na nagniningning na may malamig na kinang. Ang mga kayamanang ito ay tunay na mga sandata sa pagpatay, at bawat isa ay may kapangyarihang sirain ang mundo. Ang matalim na crossbow ng lungsod, Moonblade Cart, Bomb Martillo, Ghost Artillery, at iba pa, ay lahat ng malalaking sandata ng digmaan na may nakamamatay na kapangyarihan. Sa tabi ng bawat malaking sandata ng digmaan, mayroong isang pangkat ng mga piling mandirigma na may dugo at mga gwardya ng dugo. Kabanata 84. Nakita ni Chen Lei ang laki at mga kakayahan sa pagtatanggol ng lungsod ng daang digmaan at natukoy na nitong lungsod ng daang digmaan ay isang 3 antas na hangganang lungsod. Batay sa kapangyarihan ng banta ng dayuhan, ang buong sangkatauhan ay nagtayo ng 10,000 mga hangganang lungsod mula 1 hanggang 9 na antas. Kabilang sa mga ito, ang unang antas ng hangganan ng lungsod ay may pinakamababang depensa at ang ika-9 na antas ng hangganan ng lungsod ay may pinakamataas na depensa. At tulad ng 9 na antas ng hangganan ng lungsod na may pinakamalaking sukat at pinakamalakas na kakayahan sa pagtatanggol, ang buong mundo ng tao ay nagtayo lamang ng 9.
Ang siyam na antas na hangganang lungsod na ito ang nagbabantay sa buong mundo ng tao. Bilang isang third-level na border city, ang Bison City ay namamahala sa siyam na second-level na border na lungsod, at ang bawat second-level na border city ay kinokontrol ang siyam na first-level na border na lungsod, at iba pa. Sa katunayan, noong si Chen Lei ay Emperor Wu, nakipaglaban lamang siya sa isang ika-siyam na antas ng hangganan ng lungsod. Tulad ng para sa iba pang 8 antas siyam na lungsod sa hangganan, hindi pa niya naabot ang mga ito. Gayunpaman, ang bawat ika-siyam na antas ng hangganan ng lungsod ay ang lugar kung saan ang sitwasyon ng labanan ay pinakamatindi, kung saan kahit na ang isang Wu Emperor-level powerhouse ay malamang na mahulog. Ang 3 antas na border city ngayon, kumpara sa sukat ng siyam na antas na border city, ay maaari lamang ituring bilang pediatrics, ngunit ngayon si Chen-Lei at ang iba pa, ay puno ng panganib. Sa kabutihang palad, ang teatro na pinuntahan ni Chen-Lei at ng iba pa ay hindi isang third-rate na teatro, ngunit isang first-rate na teatro. Kung si Chen-Lei at ang iba pa ay pumunta sa ikatlong antas na teatro gamit ang kanilang kasalukuyang lakas, kung gayon kahit na si Chen-Lei ay may karanasan sa muling pagsilang, tiyak na mamamatay siya at walang buhay. Sa bayan, si Elder Mo at ang iba pa ay bumaba sa Xuantian Feizhou sa harap ng gate ng lungsod, pagkatapos ay lumabas ng Feizhou at naglakad papunta sa City of Hundred Wars. Pagpasok sa gate ng lungsod, iniabot ni Elder Mo ang 1,000 mababang grade metacrystal bilang entrance fee. Elder, bakit kailangan mo pang magbayad ng entrance fee? Ang isang disipulong Zuan Tianzang ay nalilito, 1,000 mababang grade metacrystal na bato, ito ay isang malaking kapalaran. Ang bayad sa pagpasok sa lungsod na ito ay gagamitin para sa mga gastusin sa militar, pagbili ng iba't ibang kagamitan sa militar, o pag-isyo ng mga pensyon. Sa makatuwid, ang lahat ng papasok sa lungsod ng daang digmaan sa unang pagkakataon ay kailangang magbayad ng entrance fee. Matiyagang nagpaliwanag si Elder Mo, at pagkatapos, kasama ang lahat, ay pumasok sa lungsod ng daang digmaan. Sa sandaling makapasok sila sa 100 Battle City, natuklasan ng mga disipulong ito ng Zuan Tianzang na mayroong lubhang kinakabahan na kapaligiran sa lungsod. Ang mga pangkat ng mabigat na armadong sundalo ay naglalakad sa larangan ng digmaan ng may kaba paminsan-minsan, at marami ang nasugatan mula sa larangan ng digmaan. Sa gitna ng labasan, mas marami pang mga veterano ang nakasandal sa mga pader at nagpahinga sa kalsada, random na inilagay ang lahat ng mga dagwang sundalo sa paligid nila na may mga bitik. Bawat isa sa mga taong ito ay naglalabas ng mabangis at may dugong bakal na hininga, at ang kanilang mga mata ay puno ng pakikidigma. Isang malaking bangkay ng gagamba, na kinaladkad ng 5 berdeng sukat na karwahe, dahan-daang nagmarcha sa malawak na kalye. Ang malaking gagamba na ito, na nababalutan ng itim na buhok tulad ng mga bakal na karayom, ay may maitim na mga paa, kumikinang sa metal na kinang, matutulis na kuko, tulad ng mga sibat ng digmaan na gawa sa ginto at bakal. Kahit patay na siya, nagradiated pa rin siya ng shockang power. Isa ito sa iba't ibang lahi, ang Iron Spider Clan. Ang mga Iron Spider na ito ay isang maliit na tribo lamang sa mga bakal na gagamba. Kung ito ay isang pang-adultong bakal na gagamba, daan-daang metro ang haba, kahit na hari ng digmaan, maaaring hindi nito kalaban. Panipi. Ipinaliwanag ni Elder Mo kay Chen-Lei, Fang Kangyu at sa iba pa, upang magkaroon sila ng psikolohikal na paghahanda para sa mga kalaban na makakaharap nila. Pagkatapos ng bakal na gagamba, sumunod na malapit ang asul na kaliskis na Karo. Sa asul na sukat na karwahe na ito, mayroong higit sa 10 bangkay na may mga ulo ng lobo, halos ng pilak na manes at matatalas ng ngipin at mga pangil sa leeg. Nakakatakot at nakakatakot ang mukha niya. Ito ang Silver Ring Wolf Clan, ngumunguya ng dugo at malupit, katawan na kasing lakas ng bakal, bilis na parang hangin, at marami. Ito ang pinakakaraniwang lahi ng dayuhan. Nagkomento muli si Elder Mo sa paliwanag at sinabi sa lahat. Pagkatapos nito, nakita ni Fang Kangyu at ng iba pa ang mahigit 100 karwaheng hinihila ng kabayo na dumaraan sa gitna ng kalye. Ang mga bangkay na hinayla ng karwahe ay mga banyagang bangkay na ibinalik mula sa larangan ng digmaan. Ang mga bangkay ng mga dayuhang lahi na ito ay kakaiba at galing sa lahat ng lahi. May mga tigre na may pakpak, ahas at leopardo na may ulo ng ahas at katawan ng leopardo,
mga tribong pilak na pakpak na may pilak sa kabuuan, at mga tribong may 4 na armas na may 4 na braso. Ang ilan sa mga alien na ito ay may malalaking katawan, at ang ilan ay mas maikli kaysa sa mga tao. Ang tanging bagay na mayroon sila ay ang mga ito ay lubhang malupit. Kahit namatay sila, nanginginig pa rin ang hininga nila. Lalabanan ba natin itong alien na lahi para makakuha ng mga tagumpay sa militar? Tanong ng isang disipulo ni Zuan Tianzang, habang nakatingin sa mga nakakatakot na dayuhang lahi, naramdaman ng disipulong ito ni Zuan Tianzang na ang kanyang pananaw sa buhay ay nasira. Ang lahi ng dayuhan na ito ay tiyak na mas nakakatakot kaysa sa mga halimaw na hayop na iyon. Kung pipiliin niya, mas gugustuhin niyang harapin ang halimaw. Maging ang mga mahuhusay na tao tulad ni Fang Kangyu, Emperor Jiuyang, at Lu Chenghong ay nabigla sa masasama at makapangyarihang bangkay ng lahi ng dayuhan. Malakas at masama ang malamig na bangkay. Ang pag-iisip ng pakikipaglaban at pagpatay sa gayong kaaway ay nagbigay sa lahat ng kilabot. Sa oras na ito, tiningnan nila ang mga veterano sa tabi ng kalye at iba pang mga residente sa lungsod ng daang digmaan. Nalaman lamang na ang mga taong ito ay hindi nagpakita ng anumang takot o takot nang makita nila ang mga bangkay ng mga dayuhang lahi na ito. Walang malasakit ngunit walang malasakit ang karaniwang pagpapahayag ng mga taong ito. Obviously, napakaraming alien race ang nakita nila dito, at nasanay na sila dito. Si Chen Lei ay nakipaglaban sa mga dayuhang lahi noon, at personal na pumatay ng hindi bababa sa 1,000,000 malalakas na dayuhang lahi. Kahit na ang imperial na angkan sa gitna ng mga dayuhang lahi ay pumatay ng 12-dosenang sa kanila, at sila ay naging isang tinak sa mga mata at isang tinak sa laman ng mga dayuhan. Ang kanyang pangalan ay kahit na ang unang taong pinatay ng isang estranghero na nakatayo bilang isang premyo. Ngayon natural na hindi siya magugulat sa ilang banyagang bangkay, at ang kanyang kalooban ay napakatahimik. Ang iyong kasalukuyang lakas ay napakahina pa rin, ngunit ang bawat isa sa iyo ay nasa langit, at walang mga limitasyon sa iyong mga tagumpay sa hinaharap. Sa oras na iyon, natural kang pupunta sa larangan ng digmaan ng lahi ng mga dayuhan upang magbigay ng mga kontribusyon. Ngayon, ang kailangan mo lang gawin ay pakiramdam muna ang kalupitan ng alien battlefield at sanayin ang iyong isip. Sa makatuwid, ang battlefield na pupuntahan mo sa oras na ito ay ang pinakamababang antas ng alien battlefield. Sa iyong lakas, hanggat ikaw ay maingat, malamang na walang panganib, hanggat nakaligtas ka sa loob ng 3 araw at nararamdaman ang kapaligiran ng alien na larangan ng digmaan. Panipik. Nakita ni Elder Mo na medyo hindi natural ang mga ekspresyon ng mga tao, alam niyang kinakabahan sila, at sinabing aliwin sila. Oo, Elder. Sabi ni Fang Kangyu at iba pa na nakahalukip-kap, bumawi ang kanilang kaisipan. Kung tutuusin, ang ilan sa kanila ay napakatao, na may napakataas na tangkad, at ang kanilang mga isip ay pambihira din. Bagamat sila ay medyo nalilito sa simula, maaari nilang kontrolin ang kanilang kalooban ng napakabilis. Tumango si Elder Mo, at inakay si Chen Lei at ang kanyang partido sa teleportation formation sa gitna ng lungsod. Ang mga teleportation formation na ito ay humahantong sa iba't ibang una at pangalawang rate na mga lungsod sa hangganan. Ito ang front line at ang pinakamalapit sa larangan ng digmaan. Nang sumugod si Elder Mo at ang kanyang partido sa paligid ng teleportation formation, isang grupo ng mga itim na armored na sundalo ang lumabas mula sa teleportation formation. Ang grupong ito ng mga itim na nakabaluti na sundalo, lahat ay walang malasakit sa mga mukha. May bahid ng dugo sa kanilang baluti, ay napatay. Nakita mismo ng pinuno si Elder Mo at ang iba pa, na may panunuya sa kanyang mukha, at naglakad patungo sa kanila. Kabanata 85. Oh, hindi ba ito si Elder Mo Shangmo? Ito ba ang pinili mong alagad sa pagkakataong ito? Para sa gayong grupo ng mga baguhan, sa larangan ng digmaan ng isang dayuhang lahi, natatakot ako na wala sa kanila ang makaliligtas. Ang isa sa mga itim na nakabaluti na sundalo na namumuno sa koponan, na mga 50 taong gulang, ay may nagninangas na liwanag sa kanyang mga mata. Kapag sinulyapan niya si Chen Lei at ang kanyang partido, madalas siyang nagpapakita ng layuning pumatay at malamig na nanunuya. Sa likod niya, ang grupong ito ng mga itim na nakabaluti na sundalo ay tumingin kay Chen Lei at sa iba pa, at puno rin sila ng puot. Tiningnan ni Chen Lei ang grupong ito ng mga itim na nakabaluti na sundalo,
At nalaman ang grupong ito ng mga itim na nakabaluti na sundalo ay hindi pa masyadong matanda, at lahat sila ay mukhang wala pa sa gulang. Ang pinakamatanda sa kanila ay tiyak na hindi hihigit sa 18 taong gulang, at ang pinakabata ay maaaring hindi pa 15. Gayunpaman, ang bawat isa sa mga taong ito ay naglalabas ng malamig na hininga. Pinapatay ang kapunuan, na nagpaparamdam sa mga tao na lubhang mapanganib. Tumingin din si Mo Xiang sa grupo ng mga itim na armored na sundalo, isang marangal na tingin ang sumilay sa kanyang mga mata, at sinabing, Liu Zeshong, hindi ko inaasahan na darating ka rin, bakit? Ito ang iyong 1,000 demon na disipulo. Sekta, hindi ko akalain. Panipi. Nang marinig ni Liu Zeshong ng 1,000 demon sect ang sinabi ni Ma Xiang, halos mapatalon siya at sinabing, Ma Xiang, naglakas loob kang tingnan ang aking mga disipulo ng 1,000 demon sect. Kung may kakayahan ka, hayaan mo silang subukan ito ngayon. Sumulyap si Mo Xiang sa kanya at malamig na sinabi, ngayon, dadalhin ko ang aking disipulo sa alien battlefield, wala akong oras makipaglaro sa iyo. Sinabi ni Liu Zeshong, wala bang oras, o huwag manggahas, ikaw Shen Tianzong ay nahulog sa puntong ito ngayon, kahit na hindi ka maglakas loob na harapin ang hamon, tila si Shen Tianzong ay matatalo sa iyong mga kamay sa madaling panahon o huli. Panipi. Lumubog ang mukha ni Mo Xiang, at galit na sinabi, Liu Zeshong, mayabang ka, maglakas loob na bastyusan ang aking Shen Tianzong, maniwala ka man o hindi, sinampal ka ng palad ng matanda. Hindi man lang natakot si Liu Zeshong, at sinabing, nasugatan si Mo, sa tingin mo matatakot ako na hindi ka magtatagumpay? Gusto mo akong talunin, natatakot ako na hindi ito madali. Mu painful, maaari mong subukan. Sinabi ni Liu Zeshong, ang elder na ito ay walang katulad na kaalaman tulad ng sa iyo. Hindi na kailangang gawin ito sa iyo. Hayaan tayong dalawang nakababatang henerasyon na makipagkumpetensya, paano kung maglakas loob na lumaban? Mu hurt, sabi ng matanda, hindi ako malaya. Sinabi ni Liu Zeshong, sa ganitong paraan, ito ay magiging mas mahusay kaysa sa isang laro. This won't delay much time, paano ba naman? Kung maglakas loob ka man o hindi, kung hindi ka manggahas, aaminin mo sa harap ng lahat na hindi ka kasing galing sa akin. Mozong, panipi. Si Mo Xiang ay pinilit ni Liu Zeshong sa puntong ito, at hindi na siya maaaring sumuko, na nagsasabing, okay, ihambing at ikumpara, ngunit kung walang premyo, ang kompetisyong ito ay walang kabuluhan. Nakinig si Liu Zeshong, tumawa, at sinabi kay Ma Xiang, naglakas loob ka pa ring tumaya sa loto. Kung ganoon, dapat ako ang kasama mo hanggang sa huli. Kung gusto mong tumaya, tataya ako sa malaki. Pwede ka bang tumaya? Panipi. Walang pakialam na sinabi ni Mo Xiang, bakit hindi ka maglakas loob? Pagkatapos makinig ni Liu Zeshong, malakas niyang sinabi, okay, masaya. Sa kasong ito, ikaw at ako ay tatayan ng 10,000 yuan spar bawat isa. Pagkatapos nito, naglabas si Liu Zeshong ng isang walang laman na singsing sa unang antas, naglagay ng 10,000 mababang uri ng yuanjing na bato, at sinabing, 10,000 mababang uri ng yuanjing na bato ang narito, sino ang ipinapadala mo upang labanan? Kumuha din si Elder Ma Xiang ng 10,000 mababang klaseng elementarya na kristal na bato, at pagkatapos ay nagsabi, Chen Lei, pumunta ka at turuan ng leksyon ang 1,000 Demon Sect, ipaalam sa kanila kung gaano kalakas ang Xuantian Sect ko. Direktang tinawagan ni Elder Mo si Chen Lei para makipagdigma. Matapos marinig ang pangalan, alam ni Chen Lei na imposibleng tumanggi. Naglakad siya palabas, tumingin sa mga disipulo ng 1,000 Demon Sect, at nagsabi, sino ang darating upang mamatay? Panipi polihis na guhit. Si Chen Lei ay labis na hindi nasisiyahan sa ugali ni Liu Zeshong ngayon, kaya ngayon siya ay naglalaro ng galit. Para naman kay Liu Zeshong at isang grupo ng mga itim na nakabaluti na sundalo sa likuran niya, matapos marinig ang mga mayayabang na salita ni Chen Lei, hindi sila nakatiis isa-isa, at maraming tao ang agad na tumawag para makipaglaban. Elder Liu, hayaan mong turuan ko ang hanggal na panatiko na ito. Elder Liu, hayaan mo akong pumunta. Kailangan kong ipaalam sa kanya kung gaano kalakas ang 1,000 Demon Sect ko. Elder Liu, piliin mo ako. Ang hitsura ni Liu Zeshong ay napakapangit din. Totoo na ang mga salita ni Chen Lei ay masyadong mayabang. Ning Suyo, halika,
turuan ng elder na ito ng leksyon at turuan ang hanggal na sentiansong fanatic na ito. Oo, kuya. Isang manipis na itim na nakabaluti na sundalo ang lumabas at hinarap si Chen Lei. Ning Suyo, hinayaan talaga ni Elder Liu na maglaro si Ning Suyo, tila galit na galit. Si Ning Suyo ang pinakamalakas sa amin, at anak din siya ng Deputy Master ng Thousand Demon Sect. Isa siya sa 10 mahuhusay na disipulo ng Thousand Demon Sect ngayong taon. Panipi. Isa-isa itong pinag-usapan ng iba pang Black Armored Warriors. Kahit na si Ning Suyo ay 15 taong gulang lamang at ang pinakabata, sinumang nakakita kay Ning Suyo na kumilos ay hinding-hindi maglalakas loob na ituring si Ning Suyo bilang ika-10 tao. 5 taong gulang na lalaki. Masyadong matalas at nakakabaliw ang mga galaw ni Ning Suyo, at kahit sa bawat tunggalian, ipinaglaban ni Ning Suyo ang kanyang buhay. Kung ito man ay upang matuto mula sa sekta na Senior Brothers, o upang labanan ang mga dayuhang lahi, si Ning Suyo ay mag-iiwan ng malalim na impresyon sa mga tao sa tuwing gagawa siya ng hakbang. At ang ganitong uri ng impresyon ay hindi kailanman magpapasaya sa mga tao, at ang pagiging kaaway ni Ning Suyo ay mas malungkot. Sa oras na ito, ilang itim na armored warriors ng Thousand Demon Sect ay tumingin kay Chen Lei na may kaunting awa at nasaktan si Elder Liu, na sa totoo lang ay kanyang kasawian. Sa oras na ito, ang plaza ay puno na ng mga taong nanunood ng laro. Sa lungsod ng Daang Digmaan, ang gayong mga labanan ay makikita halos lahat ng dako. Para maiwasang mabaliw ang pakikipaglaban ng mga sundalo, hindi ipinagbabawal ng 100 Wars City ang mga pribadong laban, pati na ang mga laban sa pagsusugal, kahit na mga laban sa buhay at kamatayan, walang problema. Ang magkabilang panig sa isang digmaan ay maaaring lumaban kahit saan hanggat ang isang panig ay magbabayad ng doble sa pinsala sa mga nasirang item pagkatapos ng labanan. Ang mga tao sa City of 100 Battles ay sobrang masigasig din sa ganitong uri ng pagsusugal, at hindi nagkukulang ang mga tao na nanunood ng kaguluhan, kahit na mawalan sila ng buhay habang nanunood ng kaguluhan, hindi sila magrereklamo. Sa makatuwid, ang labanan sa pagsusugal sa pagitan ni Chen Lei at Ning Suyo ay nakakuha ng atensyon ng maraming tao bago pa man ito nagsimula. Lalo na nang malaman ng mga taong ito ang pagkakakilanlan ni Chen Lei at Ning Suyo, naging dahilan ito ng mas maraming tao na manood. Dapat mong malaman na ang Xuantian Sect at ang Thousand Demon Sect ay kabilang sa isa sa 7 pangunahing sekta ng Chu. Sa mga karaniwang araw, ang mga alagad ng 2 pangunahing sekta, hindi nakikita ni Shenlong ang katapusan. Napakahirap para sa mga ordinaryong mandirigmang ito na makipagkita sa mga disipulo ng 2 pangunahing sekta, lalo pat makita ang labanan sa pagitan ng 2 pangunahing disipulo ng sekta. Isang pambihirang pagkakataon sa loob ng 10 taon. Chen Lei, malas mo kung makikilala mo ako ngayon. Tumingin si Ning Suyo kay Chen Lei, isang bakas ng kabaliwan ang sumilay sa kanyang mga mata, at mabilis na tumakbo patungo kay Chen Lei ng may dagandong. Nang makita si Ning Suyo na nagmamadali, si Chen Lei ay sumungot ng malamig, nang hindi nagpapakita ng kahinaan, at sinampal siya ng isang palad. 2 malalaking berdeng taluktok ang lumitaw at nagsanib sa isa sa himpapawid, naging isang siksik at walang kapantay na berde. Pigil na pigil si Luan. Kabanata 86. Naramdaman na lamang ni Ning Suyo ang malakas at napakalakas na hangin na umiihip sa kanyang mukha, at maging ang hangin ay nakompres sa bakal ng malakas na hangin ito. Sa kanyang pakiramdam, ang hangin sa kanyang harapan ay parang isang malaking bakal na plato, dala ang napakalakas na kapangyarihan ng isang bundok, at ito ay lubhang nadurodge. Sa sandaling ito, ang mukha ni Ning Suyo ay natatakpan ng sobrang seryosong ekspresyon. Sa sandaling iniabot ng eksperto ang kanyang kamay, alam niya kung mayroon. Ang palad ni Chen Lei, kapwa sa lakas at delicacy, ay umabot sa antas ng kasanayan. Sa pamamagitan lamang ng palad na ito, alam ni Ning Suyo na may nakilala siyang karibal. Sa sandaling ito, ang mga mata ni Ning Suyo ay kumislap ng panatismo, at ito ay kapanapanabik. Pagkatapos nito, nagsimulang kuminang ang buong kamao ni Ning Suyo, naglalabas ng malakristal na kulay pilak kulay abo, na parang isang layer ng liwanag ng bituin na bumabalot sa kanyang kamao. Nang ang liwanag ng bituin sa kanyang kamao ay naging sobrang siksik, isang nakakasuffocate at malakas na hininga ang lumabas sa katawan ni Ning Suyo.
Pagkatapos, ang mga mata ni Ning Suyo ay biglang namula, at ang kanyang mga kamao ay pumutok ng malakas. Dalawang parang bituin na sinag ng liwanag ang bumaril mula sa kanyang mga kamao, at tumama sa malaking berdeng tuktok na binasag ni Chenlei gamit ang isang palad ng hangin. Ang berdeng taluktok ay namuo mula sa dalisay at inosenteng hangin, sa ilalim ng ningning ng liwanag ng bituin na nabuo ng dalawang puwersa ng kamao, biglang pumutok sa lahat ng direksyon. Wow! Agad na gumuho ang dalawang palapag na gusali sa tabi nito dahil sa pagyanig. Si Ning Suyo ay makatwiran at hindi nagpapatawad, at ang kanyang buong katawan ay sumugod, binalot ng kanyang mga kamao ang nakasisilaw na liwanag ng bituin, na may dalang 10,000 kilo ng puwersa, ang mga kamao ay mabigat at nakakatakot, at bawat suntok ay may bundok ng graba. Prestige. Bukod dito, ang paraan ng boxing ni Ning Suyo ay hindi lamang makapangyarihan, ngunit maaari ring magmaneho ng pangkalahatang trend, makabuo ng isang mahusay na puwersa ng traksayon, maaaring makaimpluwensya at kahit na makontrol ang mga pagbabago sa nakapaligid na daloy ng hangin, na bumubuo ng isang field ng puwersa. Sa sandaling mahulog ka sa kakaibang field ng puwersa na ito, ang katawan ng kaaway ay madalas na hindi makontrol ang sarili, ngunit maaapektuhan ng field ng puwersa, at walang paraan upang maiwasan ito. Sira ng Starlight ang Jade Fist. Nakilala ni Chenlei ang teknik na ginamit ni Ning Suyo sa isang sulyap. Ang network ng pagsasanay na ito ay isa ring napakalakas at matinding natatanging network ng kaalaman, ngunit kasalukuyang hindi lubos na nauunawaan ni Ning Suyo ang network ng device na ito ng pagsasanay. Sa katunayan, ang huling antas ng hanay ng mga pagsasanay na ito ay upang kolektahin ang liwanag ng bituin sa kalangitan para sa iyong sariling paggamit, at bawat aksyon ay may kapangyarihang sirain ang mundo. Ngunit malinaw, hindi pa naabot ni Ning Suyo ang ganoong antas. Sa hanay ng mga diskarteng ito, halos napagtanto ni Ning Suyo ang kaharian ng Xiaocheng. Si Chenlei ay hugis hangin, at sa force field na nabuo ng Fist Jade Starlight Shard Ning Shard, gumalaw siya na parang isda. Ang undercurrent wave-like force field ay hindi lamang nagdulot ng anumang abala kay Chenlei, ngunit sa halip ay pinahintulutan si Chenlei na gamitin ang force field upang gawing mas kakaiba at hindi mahuhulaan ang kanyang kakayahan sa katawan. Gumawa si Ning Suyo ng 12-dosenang suntok na sunod-sunod na kahit isang sulok ng damit ni Chenlei ay hindi mahawakan. Halos mawala na ng gana si Ning Suyo, sunod-sunod na tumama ang 12-dosenang suntok sa bakanteng espasyo, ang pakiramdam ng paghihiganti ay hindi siya komportable at halos gustong samuka ng dugo. Ikinaway ni Chenlei ang kanyang mga palad, at ang mga palad ng Qingluan Mountain ay sunod-sunod na nakapatong. Sa isang kisap mata, ang 9 na Qingluan Phantom ay nag-overlap sa isa't isa, naging isang napakatibay na asol na bundok, na bumagsak patungo sa Ningxuyo City. Ngumisi si Ning Suyo. Ang pinakakinatakutan niya ay ang eksenang ito na mahirap labanan. Ang kanyang mga palad ay kumikinang na may mga bituin, at siya ay natama ng 13 suntok na sunod-sunod, na dumurog sa pinigilan na Qingluan Mountain Palms. Ang labanan sa pagitan ni Chenlei at Ning Suyo ay lubhang mapanira, at ang umaapaw na hangin ay hindi mukhang dalawang malalakas na lalaki sa mundo ng aura na nag-aaway, kahit na sila ay malalakas na lalaki sa ikalawa at ikatlong antas ng Ningyuan Realm, hindi kinakailangang magsagawa ng gayong mapangwasak na kapangyarihan. Nang tumingin ang mga manunood kina Chenlei at Ning Suyo sa isang matinding labanan, lahat sila ay nagulat. Tulad ng inaasahan na maging isang alagad ng 7 pangunahing sekta, kumpara sa kanilang dalawa, ako ay nabubuhay bilang isang aso sa aking edad. Isang veterano sa edad na 40 ay tumingin kina Chenlei at Ning Suyo, at hindi niya maiwasang umiling at sinabing may mapait na ngiti. Ang isa pang veterano ay tumango rin. Nasa ikalawang antas din siya ng Ningyuan Realm, ngunit kung papasok siya sa battle circle, hindi niya matatanggap ang mga galaw ng alinman sa dalawa. Ang mga taong ito ay dapat na mga henyong disipulo sa dalawang sekta, kung hindi, imposibleng magkaroon ng ganoong lakas laban sa langit. Alam ng mga may kaalaman at may kaalaman na kahit na ito ay ang 7 sekta, imposibleng random na gumuhit ng isang alagad upang magkaroon ng kapangyarihan laban sa langit. Kung hindi, ang 7 sekta ay maaaring hindi na magagapi sa mundo. Lahat ay tumango. Ito ay naaayon sa sentido komon. Kung ang mga ordinaryong disipulo ng 7 pangunahing sekta ay may ganoong lakas,
hanggat ang mga disipulo ng 7 pangunahing sekta ay kayang talunin ang mga dayuhang lahi, bakit kailangan nilang ipagsapalaran ang kanilang mga buhay at umalis ng todo? Sa oras na ito, naging mas matindi ang laban ni Chen Lei at Ning Suyo. Nasa kabaliwan na si Ning Suyo sa mga oras na ito, duguan ang kanyang mga mata, at halos mawala na siya ng malay, parang isang mabangis na hayop na instinct lang ang alam. Gayunpaman, ang kanyang lakas sa pakikipaglaban ay tumaas ng 1 o 2% sa kalawakan, at bawat suntok ay mas nakakatakot at mabangis. Bahagyang kumunat din ang noo ni Chen Lei. Talagang hindi matatawaran ang lakas ni Ning Suyo. Sa kanyang kasalukuyang pisikal na lakas na 670,000 jin, wala siyang kalamangan laban kay Ning Suyo. Ang tunay na chi sa katawan ni Ning Suyo ay tila walang katapusan, ang nakapalibot na chi field ay naging mas magulo at komplikado, kahit na ang kanyang kasalukuyang paghahabol ng hangin ay umabot sa estado ng detachment, sa komplikado at magulong chi field, mayroon ding pakiramdam ng kawalan ng magawa. Mukhang hindi gumagamit ng tunay na kapangyarihan, imposibleng madaling talunin itong Ning Suyo. Gumalaw ang puso ni Chen Lei at nagpasya na huwag magpatuloy na mag-antala, ngunit gamitin ang kanyang tunay na lakas. Kung tutuusin, kung gaano katagal ang pagkaantala, mas dahado ito para sa kanya. Sa pag-iisip nito, ang mga kamay ni Chen Lei ay natatakan, at habang ang kanyang mga kamay ay natatakan, isang malaking halaga ng nakakatakot na presyon ang lumabas mula sa manipis na hangin, at isang malaking itim na anino ang lumitaw sa kalangitan. Isang malaking bundok na nagniningning na may cyan metallic luster, biglang lumitaw mula sa manipis na hangin, dala ang momentum ng kulog, nahulog mula sa langit, at bumagsak patungo kay Ning Suyo. Magandang trabaho. Umungol si Ning Suyo, ang mga kamao ng Starlight Broken Jade sa kanyang mga kamay ay sunod-sunod na pumutok, at ang mga sinag ng Starlight na may manipis na mga kamay ay tumama sa mga bumagsak na malalaking taluktok ng bundok, at ang binomba na mga bundok ay hindi napigil ang manginig. Gayunpaman, ang malaking asul na bundok na ito ay malakas at mabigat, malayo sa imahinasyon ni Ning Suyo. 36 na suntok ang sunod-sunod na inihagis ni Ning Suyo, ngunit nabasag lamang ang napakalaking bundok na ito hanggang sa bahagyang yumanig, ni isang maliit na bato ay hindi nahulog. Ang malaking bughaw na bundok na ito ay bumagsak sa napakalakas na momentum ng Mount Tai, at damapo sa tuktok ng ulo ni Ning Suyo. Sa sandaling ito, makikita ng lahat na ang isang cyan hollow force-filled ring ay lumiwanag sa paanan ng asul na bundok, na mahigpit na naghihigpit kay Ning Suyo. Kahit anong hirap ni Ning Suyo, hindi niya maalis ang asul na kulay na ito, kulay ng hollow force-filled restraint. Kaya mo bang aminin ang iyong pagkatalo? Tanong ni Chen Lei kay Ning Xiaoyo. Hindi ako magpapatalo. Kumagat si Ning Suyo at sinabi, hawak ang magkabilang palad, mahigpit na inalalayan ang malaking bundok na babagsak na. Nang makitang nagpumilit pa rin si Ning Suyo, ikanaway ni Chen Lei ang kanyang palad, at isang makamulto na asul na bundok ang pinagpala sa malaking bundok na ito. Bigla, si Ning Suyo na ayaw pa ring tumayo, ay pinalambot ang kanyang mga binti at lumuhad sa lupa. Gayunpaman, sa antas na ito, itinaas pa rin ni Ning Suyo ang kanyang mga braso, matatag na inaalalayan ang malaking bundok. Kabanata 87. Nang makita si Ning Suyo na lumuhad sa harap niya, sinabi ni Chen Lei, hindi ako sigurado. Halos maduraj ang ngipin ni Ning Suyo, ngunit piniga pa rin niya ang dalawang salita mula sa kanyang bibig, huwag, kunin mo. Kaya lang nang sabihin ni Ning Suyo ang dalawang salitang ito, halos mamilipit ang braso niya. Si Chen Lei ay hindi nagsalita ng walang kaparirikan, at muling pinindot ito ng isang palad, at isa pang asul na multo ang binasbasan sa itaas ng asul na higanting tuktok. Sa pagkakataong ito, hindi na nakatiis si Ning Suyo, biglang nawala ng lakas ang kanyang mga braso, at ang buong tao ay pinigilan ng Qingluan Giant Kick. Sa oras na ito, tumingin si Chen Lei kay Elder Liu ng Thousand Demon Sect at nagsabi, Elder Liu, alam mo ba kung ito ay itinuturing na isang tagumpay? Ang mukha ni Liu Zishong ay sobrang pangit. Ngunit ngumiti si Elder Mo Xiang sa isang bulaklak sa kanyang mukha at sinabi, Elder Liu, kung hindi ka pa rin umamin ng pagkatalo sa sitwasyong ito, nakakahiya ba iyon? Siyempre, hindi mahalaga kung mamatay ka o hindi. Malaking bagay ito. Pagkatapos mamatay ni Ning Suyo, sa palagay ko wala ka ng mga dahilan. Panipi. Aaminin ko.
Sa huli, nanlamig ang mukha ni Liu Zishong, at matindi niyang tinitigan sina Elder Mashang at Chen Lei, at kusang sumuko. Pagkatapos ng lahat, kung hindi siya umamin ng pagkatalo, natatakot ako, tulad ng sinabi ni Elder Mashang, hindi dapat magalit si Ning Suyo. Ang Ning Suyo na ito ay isang henyong disipulo ng kanilang Thousand Demon Sect, at pro-anak ng Deputy Suzerain. Sa pagkakataong ito ay iniabot na ito sa kanya upang kunin upang patalasin ito. Kung siya ay namatay dito, siya pagkatapos bumalik, walang paraan upang ipaliwanag ito. Okay, Chen Lei, pwede ka nang tumigil. Nakita ni Elder Mashang si Liu Zishong na umamin ng pagkatalo at inutusan si Chen Lei na huminto. Inilatag ni Chen Lei ang kanyang mga tatak ng kamay, at ang malaking bundok ay naging hindi mabilang na mga agos ng hangin, na naglaho sa himpapawid, inihayag si Ning Suyo na pinigilan sa ibaba. Sa oras na ito, nahimiti si Ning Suyo at maraming buto sa buong katawan ang nabali. Elder Mo, naitala ng matanda ang account na ito, at dahan-dahan natin itong aayusin sa hinaharap. Ibinaba ni Liu Zishong ang storage ring na puno ng 10,000 low-grade metaspars, kinuha si Ning Suyo, nag-iwan ng malupit na salita, at mabilis na umalis. Samahan mo ako anumang oras. Nakangiting sabi ni Elder Mo Shang, ang kanyang hindi masabi na tono ay cool at matagumpay. Okay, wala na, sinabi ni Elder Mo Shang sa mga taong nakapaligid sa kanya, at pagkatapos ay inakay si Chen Lei at ang kanyang partido sa teleportation formation at tumungo sa war zone. Kung tungkol sa mga ari-arian na nasira sa labanan, ang mga disipulo ng Thousand Demon Sect ay natural na responsable para sa kabayaran. Chen Lei, good job. Sa teleportation formation, tinapik ni Elder Mashang si Chen Lei sa balikat, hinati ang 10,000 mababang grade metacrystals sa 5,000, at ibinigay ang mga ito kay Chen Lei, at sinabing, ito ang iyong gantimpala sa pagkakataong ito, tulad ng iba. 5,000 mababang grade metacrystal ay pag-aari ng mga matatanda. Panipi. Tumango si Chen Lei at tumanggap ng 5,000 low-grade metaspar. Wala siyang naramdamang kawalang kasiyahan sa ginawa ni Elder Mo na 5,000 mababang grade metaspar. Gayunpaman, sa pagkakataong ito ang mga taya ay laban sa kanya. Kahit nakashoot at nanalo, mataas ang pusta. Lumabas si Elder Mo, at maibibigay sa kanya ni Elder Mo ang kalahati, na napakahusay na. Si Fang Kangyo at iba pa ay tumingin kay Chen Lei na may inggit, 5,000 low-grade metaspars, hindi ito ginto at pilak na mabibili. Kahit may pera ka, hindi mo ito mabibili, iyon ang pinakamahusay na mapagkukunan para sa paglilinang. Gayunpaman, kinainggitan ni Fang Kangyo ang ilang tao, ngunit alam din nila na nakuha ito ni Chen Lei sa pamamagitan ng kanyang sariling kakayahan, ngunit hindi sila nagsilang ng ibang mga iniisip. Di nagtagal, sa ilalim ng pamumuno ni Elder Mo, si Chen Lei at ang iba pa ay sumugod sa isa pang border city sa pamamagitan ng teleportation formation. Ang border city na ito, na tinatawag na Blood Mud City, ay isang first-class na border city. At ang bayang ito sa hangganan ay nahaharap sa isang alien war zone. Masasabing ito ang front line na nakaharap sa mga malalakas na dayuhan. Kahit nasa lungsod na puno ng dugo, hindi ito magiging ligtas, at kung minsan ito ay nakapasok at inaatake ng mga dayuhan. Sa sandaling makapasok ang lahat sa hangganang lungsod na ito, naramdaman nila ang tunay na kapaligiran ng digmaan. Ang bawat kalye dito ay walang tigil na pinapatrolya mula umaga hanggang gabi, at ang mga pader ng lungsod ay puno ng mga bantay. Ang mga sundalo, tulad ng para sa ilang mga pintuan ng lungsod, ay mahigpit na sarado. Matapos lumabas si Chen Lei at ang iba pa sa teleportation formation, sumailalim sila sa mahigpit na inspection. Matapos ang paulit-ulit na inspeksyon at kumpirmahin ang pagkakakilanlan ni Chen Lei at ng iba pa, pinayagang umalis si Chen Lei at ang iba pa. Patayin, huwag hayaang tumakbo ito. Sa pamumuno ni Elder Mashang, naghanda si Chen Lei at ang iba pa na mag-ulat sa commander na namamahala sa Shantianzong. Biglang nagkaroon ng kaguluhan sa kalye, at ang tunog ng pagpatay ay nagmumula sa lahat ng direksyon, at sinamahan ng hiyawan ng hindi mabilang na mga tao. Malas. Sa himpapawid, may mga alon ng mga awit ng ahas. Pagkatapos, hindi mabilang na malaking itim na gas ang tumaas mula sa himpapawid at naging isang malaking itim na ahas.
Mabangis na sumayaw ang itim na ahas kasama ang napakalaking katawan ng ahas, hawak ang armadong sundalo sa bibig nito at kinagat ito ng malakas. Biglang nagpupumiglas ang sundalo, duguan at umuulan sa buong katawan, tapos hindi kumikibo, nilamon ng ahas. Pagkatapos nito, ang malaking itim na ahas na ito ay mabilis na lumangoy, at ang hindi mabilang na mga bahay sa kahabaan ng kalye ay agad na nasira, at ang mga residente na huli na upang makatakas ay nadurog sa putik ng dugo. Tigilan mo siya. Ang kapitan ng Army Squad ay nagtaas ng isang pares ng kutsilyo at lumipad sa hangin. Ang mga talam ay tumama sa katawan ng itim na ahas, nagsaboy ng mga gininto ang kislap, na parang pinuputol sa isang malaking tumpok ng bakal, at ang kapitan ng pangkat ng mga sundalong ito ay lumipad ng pabaligtad ng napakalaking puwersa ng counter-shock. Ang isa pang grupo ng 10 sundalo, bawat isa ay may hawak na mahabang sibat at lambat na bakal, ay sumugod ng may pambihirang tapang upang pigilan ang dinaanan ng itim na ahas. Kayong grupo ng mga langgam, maglakas loob na pigilan ang aking landas at hanapin ang kamatayan. Ang titig ng itim na ahas ay nagbigay ng makamandag na liwanag, ang mga salitang binibigkas, at ang malaking buntot ng ahas ay tuloy-tuloy, na hinampas ang grupo ng mga sundalong humaharang sa daan na parang mga langaw, at biglang iniunat ang kanyang higanteng ulo, lumilipad sa hangin, ng mandirigma, diretsyong lumunok sa tiyan, napakalupit. Napakatapang mo. Umuungal si Elder Mushang, isang palad ang bumaril, isang higanteng palad na binago ng isang madilim na pulang masamang espiritu ang lumabas sa palad, mabilis na dumausdes, direktang sinipa ang palad, at hinampas ito sa ulo ng itim na higanteng ahas. Ang malaking itim na ulo ng ahas ay pinasabog ng isang palad. Ang malaking katawan ng ahas, tulad ng isang bulok na lubad, ay dahan-daang nahulog sa lupa. Sa isang kisap mata, siya ay naging hindi mabilang na itim na babaeng chi, na naiwan lamang ng ilang talampakan. Isang mahabang buto ng ahas ang lumitaw sa lugar. Ito ang pamilya ng ahas ng yin, bihasa sa pagbabagong anyo, at marahas na sekswal. Ang yin snake cultivation base na ito ay umabot na sa ika-5 antas ng Ningyuan realm. Tiningnan ni Elder Mushang ang mga miyembro ng Yin Snake Tribe na napatay sa isang putok, na may ilang pagdududa sa kanyang puso. Dapat mong malaman na ang ika-5 layer ng Yin Snake Clan ng Ningyuan Realm, sa lohikal na pagsasalita, ay imposibleng lumitaw sa Blood Mod City na ito. Ngayon, lumabas talaga sila sa Blood Mod City. Inihayag nito ang sarili, isang kakaibang hininga. Senior Kuya Mo, nandito ka na. Sa oras na ito, mabilis na sumugod ang isang pangkat ng mga sundalo at kabayo. Ang pinuno ay isang malakas na nasa katanghaliang gulang na lalaki na may malakas na aura. Matapos makita si Mushang, tumalikod siya at bumaba, at sinabi gamit ang kanyang mga kamay. Kabanata 88, Junior Kuya Cheng, hello, ano ang nangyayari? Bakit ang Blood Mod City ay talagang pinaghalo sa malakas ng ika-5 antas ng Ningyuan Realm ng Yin Snake Clan? Direktang tanong ni Elder Mo matapos makita ang pinuno. Bumantong hininga ang commander at sinabi, Senior Kuya Mo, wala kang alam. Noong nakaraang buwan, sumiklab ang isang malaking digmaan. 10,000 dayuhang lahi ang mabangis na sumalakay sa lungsod na may bahid ng dugo at minsang sumalakay sa lungsod. Bagamat sa wakas ay nagtagumpay ang Great War sa pagtatuboy sa dayuhang hukbo, ang detection circle sa lungsod ay nawasak, at alam mo kung gaano kabihira ang mga salamangkero. Hanggang ngayon, ang detection circle sa Bloodstained City wala pang tugon sa cultivation. Kung wala ang detection circle, tahimik na pumasok ang mga dayuhang lahi tulad ng Yin Snake na magaling sa ilusyon. Wala tayong paraan para maiwasan ito. Bagamat hindi makatakas sa ating mga mata ang ilusyon ng ahas na yin na ito, hindi natin ito mapapalampas. Kaming mga pinuno ay nananatili sa tarangkahan araw at gabi. Bukod dito, kahit na gusto nating bantayan ang mga pintuan ng lungsod, hindi natin mababantayan ang paligid ng napakalaking lungsod na puno ng dugo. Panipi. Hindi napigilan ni Elder Mo ang pagkamot ng ulo pagkatapos makinig. Kung ito ang kaso, walang magandang paraan. Kalimutan mo na, mamaya ko na to kakausapin, kuya, nakatanggap ako ng liham mula sa sekta. Ito ba ang mga alagad na naparito upang subukan? Napabuntong hininga ang commander tinanong si Elder Mushang. Sinulyapan ni Elder Mushang si Chen Lei at ilang tao,
at sinabing, "Halika rito, ipapakilala kita sa iyo." Pagkatapos magsalita, itinuro ni Elder Mushang ang commander na nasa harapan niya at sinabing, "Ito si Tio Cheng Yung Cheng. Ang iyong Uncle Cheng ay mula sa Xuanwu Peak ng aking Xuantian sect. Ngayon, bilang pinuno ng Xuantian Army sa Blood Mud City, responsibilidad niya ako. Para sa lahat ng mga gawaing militar ng lahat ng mga disipulo ng Xuantian sect sa Blood Mud City, dapat mo ring sundin ang mga dispatch ni Master Cheng sa 3 araw na ito. Naiintindihan mo ba, Panipi?" "Naiintindihan ko," malakas na sabi ni Chen Lei at ng iba pa. Pagkatapos, isa-isang ipinakilala ni Elder Mushang ang mga pagkakakilanlan ni Chen Lei at ng iba pa kay Cheng Yong. Kahit na alam na ni Cheng Yong ang ilang impormasyon tungkol sa 9 na tao na pumunta rito, ngayon lang siya at ang impormasyon ay tunay na naunawaan. "Napakabuti, lumapit ka sa akin, ngunit hindi ka naparito para tamasahin ang mga pagpapala, kundi upang tanggapin ang isang malaking pagsubok na higit sa iyong inaasahan. Susunod, dapat kang magmadali at magpahinga ng isang gabi. Bukas ng umaga makakasama mo ang aking hukbo. Nag-out of town ako para linisin ang mga natitirang lahi ng dayuhan, alam mo ba?" Panipi. "Oo, naiintindihan ko," malakas na sabi ni Chen Lei at ng iba pa. "Sige, sundan mo ako pabalik sa camp." Tumango si Cheng Yong bilang pagsang-ayon, at nagmamadaling bumalik sina Elder Mushang at Chen Lei sa barracks. Sa kampo ng militar, naglaan si Commander Cheng Yong ng 3 tent para makapagpahinga si Chen Lei at 10 tao. Sa katunayan, ito ay lubos na kumikita para sa kanila. Ang mga sundalo ay nakikibahagi sa isang tolda para sa bawat 10 tao. Nakadama ng kapayapaan si Chen Lei sa sitwasyon, nakapagpahinga at mabilis na nakapasok sa estado sa anumang kapaligiran. Para naman kay Fang Kangyo, Jiuyang Emperor, Lu Chenghong, at ilang iba pang mga disipulo ng Shen Tianzong, bawat isa sa kanila ay nagmula sa napakaranggal na angkan, at bawat isa sa kanila ay nagreklamo tungkol sa ganitong uri ng pagdurusa. Gayunpaman, kahit anong reklamo mo, si Mushang man o si Cheng Yong, tinatrato lang nila ito na parang hindi nila nakita, at ni hindi makayanan ang kaunting kapitan na ito. Paano sila naging mga elite na disipulo ni Xuan Tianzang? Kinabukasan, puno ng espiritu si Chen Lei. Sa kabaligtaran, si Fang Kangyo at ang iba pa ay hindi masyadong nagpapahinga magdamag. Gayunpaman, para sa mga tulad ng paglilinang, ang hindi pagpapahinga sa magdamag ay hindi magkakaroon ng malaking epekto sa kanila. "Okay, ngayon, sasamahan mo ang search team ko sa labas ng lungsod para hanapin at patayin ang alien race na natalo noong 1 buwan. Bagaman ang mga dayuhang lahi na ito ay natalo, mayroon pa ring malaking bilang ng mga labi ang natitira sa labas ng lungsod. Gusto kong isa-isa mong kumpletuhin ang mga ito upang matiyak na sa loob ng 200 milya mula sa Blood Mud City, wala nang natitirang alien na nakikipagkarera upang matiyak ang kaligtasan dito. Susunod, magsisimula akong magtalaga ng mga gawain, Chen Lei, Fang Kangyu, Di Jiuyang, kayong lahat. Pagkatapos umalis sa lungsod kasama ang koponan, maaari kayong malayang makagalaw." Tumayo si Cheng Yong sa harap ng daan-daang search team na pupunta sa ekspedisyon, at personal na nag-ayos ng mga gawain para sa kanila. Daan-daang mga search team ang pawang mga disipulo ni Xuan Tianzang. Ang ilan sa mga taong ito ay pumunta dito upang isagawa ang mga gawain mula sa mga panlabas na disipulo. Ang ilan ay sinanay ng mga formal na disipulo. Ang ilan ay mga panloob na disipulo, at ang ilan ay gumawa pa ng malubhang pagkakamali at ipinadala dito, ngunit anuman ang mangyari, ang mga taong ito ay may iisang pagkakakilanlan, iyon ay, isang disipulo ni Xuan Tianzang. Kaya lang karamihan sa mga taong ito ay naninirahan sa lugar na ito sa loob ng 3 taon, at least na natili ng 1 taon. Bagamat napakahusay ng pagganap ng 9 na miyembro ni Chen Lei sa Xuantian sect, masasabing sikat ang buong sekta, ngunit hindi kasama ang mga disipulo sa Blood Mud City na ito. Sa makatuwid, kahit na kumilos ang mga disipulong ito kasama si Chen Lei at ang iba pa, hindi nila sila bibigyan ng anumang tulong, at ang lahat ay nakasalalay kay Chen Lei at sa iba pa mismo. Sige, ingat kayong lahat. Ang mga dayuhan na ito ay hindi kailanman magiging malupit sa atin. Sa makatuwid, kapag nakita mo ang mga dayuhan na ito, kailangan mo munang patayin, at hindi ka dapat magpabe.
Sa wakas ay nagbigay ng espesyal na pagkilala si Cheng Yong, at ang ilang mga pangungusap na ito ay talagang partikular na tinutugunan kina Chen Lei, Fang Kangyu, Di Jiuyang at iba pa. Sa Blood Mod City, ang mga mabait sa mga dayuhang lahi at pabaya ay patay na. Walang paraan ng isang malakas na tao na may ganoong uri ng pag-iisip ay mabubuhay sa loob ng 3 buwan. Si Chen Lei ay may mas malalim na pag-unawa sa mga lahi ng dayuhan kaysa sa iba. Natural na alam niya kung gaano kalupit ang alien na lahi na ito. Ang pagpapanatiling alien na lahi na ito ay karaniwang kapareho ng paghahanap ng kamatayan ng nag-iisa. Okay, everyone, let's go now. Matapos ibigay ni Cheng Yong ang kanyang mga tagubilin, agad niyang inihayag ang utos. Daan-daang mga search team ang lumabas mula sa 4 na gate ng lungsod. Nang makalabas na sa mga tarangkahan ng lungsod, ang bawat pangkat ng paghahanap ay agad na kumilos bilang isang koponan at kumilos ng mag-isa. Ang bawat miyembro ng koponan ay may hindi bababa sa kalahating taon ng karanasan sa pakikipagtulungan, at ang taset na pag-unawa ay napakahusay. Walang pumapansin kay Chen Lei at sa iba pa. Sa katunayan, kahit napilitin ng pinunong si Cheng Yong si Chen Lei at ang iba pa sa alinmang koponan, ang pinuno ng pangkat ay talagang tatanggi, at walang koponan ang madaling tatanggap ng mga bagong dating sa kanyang koponan. Anuman ang kanyang lakas, ang gayong tao ay tiyak na magkakaroon ng epekto sa tacit understanding ng kanyang mga miyembro ng koponan. Sa proseso ng paglalaro laban sa mga dayuhang lahi, anumang maliit na impluwensya ay maaaring umantong sa pagkawasak ng grupo. Sa kabutihang palad, si Chen Lei at ang iba ay may mataas na pagpapahalaga sa sarili, at hindi humiling na kumilos kasama ang mga miyembro ng koponan. Sa sandaling nakalabas na sa mga tarangkahan ng lungsod, lahat ay umalis sa kanilang sariling mga koponan at lumakad sa ligaw, simula sa kanilang unang pagkakataon na humarap sa mga dayuhang karera ng mag-isa, mga karera. Sa pagsubok na ito, kailangan lang ni Chen Lei at ng iba pa na mabuhay sa larangan ng digmaan sa loob ng 3 araw at manghuli ng maraming dayuhang karera hanggat maaari upang makakuha ng mga merito ng militar. Ang mas maraming tagumpay sa militar, mas mahusay ang halaga. Ang bawat dayuhan, na may iba't ibang ranggo at lahi, ay kumakatawan sa iba't ibang mga tagumpay ng militar. Mayroon na itong mature na military merit exchange system sa logistics office ng Bloody Mod City. Matagal nang nakita ni Chen Lei at ng iba pa ang impormasyong ito, at alam nila ito ng malinaw. Ngayon, oras na para ipakita nila ang kanilang mga talento. Kabanata 89. Sa sandaling umalis si Chen Lei sa search team na kanyang kinaroroonan, diretso niyang nilabas ang breath-containing technique, na nag-converge ng kanyang aura sa sukdulan, na tinitiyak na hindi tumagas ang isang bakas ng aura. Tungkol sa mga dayuhang lahi na ito, mas nakakaalam si Chen Lei kaysa sa iba. Ang ilan sa mga dayuhang lahi na ito ay napakasensitibo, ang ilan ay may pangamoy, at ang ilan ay may pambihirang pandinig. Ang anumang maliit na kaguluhan ay maaaring maging sanhi ng pagiging alerto ng mga dayuhan na ito, at maaaring makaakit ng isang dayuhan na pagkubkob. Kaharap man niya itong alien race, dapat ay maging maingat siya, lalo na ang kanyang kasalukuyang lakas. Kapag kaharap ang alien na lahi na ito, kapag hindi ito itinuturing na nangingibabaw, hindi siya maaaring maging masyadong maingat. Sinimulan ni Chen Lei ang kanyang diskarte sa paghinga at mahinahong naglakad sa matataas na damo sa labas ng lungsod, na kumikilos bilang maliksi bilang isang ferret. Pagkaraan ng ilang sandali, nilisan niya ang lungsod na puno ng dugo sa malayo. Saan man sa labas ng lungsod ay may mga ligaw na damo, desyerto na bato, magaspang na dalampasigan at iba pang mapanganib na lupain. Isang buwan na ang nakalipas, agresibong inatake ng libu-libong dayuhan na lahi ang Blood Mod City. Sa makatuwid, ang kalupaan sa labas ng lungsod ay magulo at magulo pa rin. Higit pa rito, ayon kay Uncle Cheng Yong, marami pa ring mga labi ng mga dayuhang lahi ang natitira sa labas ng lungsod, na nakakalat sa lugar na ito, na pinupuntirya ang Blood Mod City. Hindi nagtagal ay natuklasan ni Chen Lei ang kaaway ng dayuhang lahi. Sa kasalukuyan, ang mga dayuhang kaaway na ito ay pinupunit ang mga bangkay sa pugad ng bato. Ang bangkay pala ay bangkay ng tao. Sa ibang mga kuweba sa pugad ng bato na ito, nakakaramdam din ng hininga si Chen Lei. Kaya lang, mahina na itong sigla.
Sila ay talagang ilang mga sundalong may kapansanan na ginamit bilang pagkain ng mga dayuhan na ito at nakaimbak sa mga kuwebang bato. Narinig pa ni Chen Lei ang mahinang hiyawan ng mga bata. Ang dayuhan na ito, na may katawan ng tao na may ulo ng tigre at dalawang pakpak sa likod nito, ay isang tribo ng mga tigre na may pakpak. Kahit na ang Winged Tiger Clan ay tiyak na isang malakas na lahi sa buong alien race. Hindi lamang nagkaroon ng malaking bilang ng mga tao sa clan, ngunit mayroon ding maraming mga masters. Minsang pinatay ni Chen Lei ang Winged Tiger Clan sa nakalipas na emperador. Naramdaman ni Chen Lei sa pamamagitan ng kanyang pangunawa na ang kaaway ng Winged Tiger Clan na ito ay hindi masyadong malakas, tungkol lamang sa unang antas ng Ningyuan Realm. Gayunpaman, ang lakas ng labanan ng Winged Tiger Clan ay humigit kumulang 30 hanggang 40% na mas malakas kaysa sa mga ordinaryong tao. Sa makatuwid, ang tunay na lakas ng kaaway na ito ng Winged Tiger Clan ay malamang na maihahambing sa paglitaw ng ikatlo o ikaapat na antas ng Ningyuan Realm ng human race. Ang ganitong uri ng kapangyarihan ay medyo nakakalito pa rin. Kumunot ang noo ni Chen Lei. Ang kanyang kasalukuyang lakas ay may kakayahang harapin ang mga kaaway sa ikatlo at ikaapat na antas ng Ningyuan Realm. Kahit na maaari siyang manalo, kailangan pa rin niyang gumugol ng maraming oras. Sa lugar na ito, tiyak na hindi na kailangang gumawa ng labis na ingay, magandang ideya. Sa pag-iisip nito, pinitik ni Chen Lei ang kanyang palad, at isang emerald green na karayom ang lumitaw sa kanyang kamay. Sa itaas ng mga emerald green na karayom na ito, may mga light purple na lightning arc na tumatalon. Ito ay ang lightning light needle ni Aoki. Sa harap ng mga dayuhang karerang ito, nagpasya si Chen Lei na direktang gamitin ang paraan ng pagpindot sa ilalim ng kahon, kung hindi, tiyak na makakaakit ito ng maraming kalaban, na hindi cost-effective. Ginamit ni Chen Lei ang pamamaraan ng pagpigil sa kanyang hininga upang dahan daw ang lumapit sa tribo ng Winged Tigre ng kaaway, at nakita niya nang uyain pa lang ng kaaway na Winged Tigre ang huling bangkay na may mga buto at laman. Og, halos mabusog ako, kailangan ko pa ng pagkain. Ang kalaban ng Winged Tigre Clan na ito ay nakatayo, mahigit 3 metro ang taas, na nakasara ang mga pakpak sa likod niya, parang dalawang kalasag sa kanyang likod. Alam ni Chen Lei na ang pagharap sa ganitong uri ng kaaway ang pinakamahirap. Ang Winged Tiger Clan na ito ay maaaring lumipad at napakabilis. Kapag nahaharap sa isang kaaway na tulad nito, madalas na imposibleng makatakas. Ito na ang huli. Ang kaaway na ito ng tribong Winged Tiger ay naglabas ng maliit na katawan mula sa kuweba. Ang maliit na katawan na ito ay kabilang sa menor de edad na lahi ng tao. Mahina na ang hininga niya sa sukdulan, natatakot ako na nakoma na siya. Hindi ko alam, sa mahabang panahon ay isang hininga na lang ang natitira. Ang tribo ng Winged Tiger Clan ay iniunat ang kanyang ilong at sinipsip ang batang katawan na ito ng mabangis, na nagpapakita ng isang nakalalasing na ekspresyon. Ang lahi ng tao ay pa rin ang pinakamalambot na karne ng ganitong uri ng sanggol na manika. Sa kasamaang palad, ito na lang ang natitira. Kumain pagkatapos noon, kailangan kong humanap ng paraan para makahuli pa. Panipi. Pagkatapos magsalita, binuksan niya ang kanyang palanggana ng dugo na walang gana, at kakagitan na sana ang sanggol. At sa sandaling ito, isang berdeng ilaw ang biglang kumislap sa hangin, direktang bumaril sa napakalaking bibig nito at dumiretso sa utak nito mula sa itaas na lukab. Kasunod nito, nang makarinig ng mahinang tunog, ang may pakpak na punong tigre na ito ay agad na sumabog sa hindi mabilang na mga piraso, dugo at utak na damaloy sa buong sahig. Ang figure ni Chen Lei ay naging isang ipoypo at dumiretso sa tabi ng kaaway ng Winged Tiger Clan, at sinalo ang bata na malapit ng mahulog. Sa unang pagkakataon na nahuli ni Chen Lei ang bata, na-diagnose at ginamo niya ito, at nalaman na nawalan siya ng malay sa gutom, ngunit walang karagdagang pinsala sa kanyang katawan. Pagkatapos nito, hinanap muli ni Chen Lei ang kuwebang bato at natagpuan ang 5 veterano na nabubuhay pa, ang 5 veterano na ito. Ang mga pinsala ng 5 nakaligtas na veterano ay hindi masyadong malubha, maliban sa ilang mga bali ng buto. Sa ilalim ng mahusay na pamamaraan ni Chen Lei, lahat ng mga buto ng mga taong ito ay konektado. Malubhang malnourished ang mga taong ito. Hindi ko talaga alam kung paano sila nakaligtas. Kinuha ni Chen Lei ang balang peel mula sa storage ring.
Ang Balang Peel na ito ay isang first level na peel na nagpapagaling ng mga pinsala at nagre-replesyon ng enerhiya sa parehong oras. Nilusaw ni Chenlei ang Bailing Peel ng tubig, hinati ito sa 6 na mangkok, at ibinuhos ang mga ito sa mga mangkok kasama ang 5 veterano at isang bata, at ang mga taong ito ay bumangon ng maluwag. Hindi dahil nag-atubili si Chenlei na payagan silang uminom ng isang assurance peel. Sa katunayan, ang mga taong ito ay masyadong mahina at walang kakayahang gumawa ng up. Kung pahihintulutan silang uminom ng isang redemption peel, ang tanging layunin ay maging Balang Peel sumabog ang gamot ng peel. Nasaan ito? Patay na ba tayo? Pagkagising ng 5 veterano, tumingin sila sa paligid at mahinang nagtanong. Alien bangkay yun. Patay na, grabe. Napasigaw sa tuwa ang isang veterano nang makita niya ang kalaban na pakpak ng tigre na ang ulo ay nabasag at ang malaking katawan ay nahulog sa lupa. Matapos makita ang iba pang mga veterano, pareho silang nasa sabik, at pagkatapos ay ang mga sulok ng kanilang mga mata ay talagang humagulgol at umiyak, hindi lamang para sa kanilang pagtakas, kundi pati na rin sa pagkakita sa general. Masaya ang lahat na namatay ang Nolipol na kalaban dito, at napakakomplikado ng kanilang mga emosyon. Itong maliit na kapatid, nailigtas mo ba kami? Isang matandang sundalo ang tumingin kay Chenlei at tinanong si Chenlei. Oo, hindi bagay na magtagal dito. Kaya mo bang kumilos? Kung kaya mo, bumalik ka agad sa Blood Mud City. At saka, kailangan mong kunin ang batang ito. Gaya ng sinabi ni Chenlei, pinapunta niya ang bata sa harapan ng 5 veterano. Yang Midi, buhay ka pa, kaya may mga mata ang Diyos. Isang veterano ang biglang humagalpak ng tawa nang makita ang bata, at sa sobrang tuwa niya ay tuwang-tuwa siya. Tuwang-tuwa ang ibang mga veterano matapos makita ang bata. Kabanata 10, kilala mo ba siya? Tanong ni Chenlei. Benefactor, ang batang ito ay anak ng ating kapitan. Naaawa ako sa aming kapitan at sa kanyang asawa. Upang maprotektahan ang ilan sa aming hindi epektibong mga kalakal, lahat sila ay namatay sa kamay ng mga dayuhan. Noong una, akala namin ay tiyak na mamamatay kami sa pagkakataong ito, ngunit hindi namin inaasahan na magkikita ng iligtas ang benefactor, hindi ko inaasahan na nailigtas mo ang nag-iisang anak ng aming kapitan. Ito ay nag-iiwan sa amin na hindi nasusuklian. Hinihintay kong manampa ang 5 na simula ngayon, buhay nating 5 ang magiging benefactors mo. Panipi. Ang 5 veterano ay lumuhod sa lupa at ibinagsak ang kanilang mga ulo kay Chenlei. Dumudugo ang kanilang mga noo. Malinaw, ang 5 taong ito ay may maraming pag-ibig at katotohanan. Salamat kay Chenlei hindi sa pagsadyap sa sarili niyang buhay, kundi sa pagligtas sa buhay ng sarili niyang kapitan, buhay ng bata. Gising. Tinulungan ni Chenlei ang 5 tao na makatayo, pagkatapos ay tumingin sa kanila at sinabing, hindi angkop na manatili dito ng matagal, babawiin ko muna kayo. Tumango ang 5 veterano, kinuha si Yang Midi, at Chenlei, at naglakad patungo sa lungsod na puno ng dugo. Siyempre, bago umalis, pinutol ni Chenlei ang 2 pangil at isang pares ng pilak na balahibo ng pakpak ng Tribong Wing Tiger na sumasagisag sa mga merito ng militar, at inilagay ang mga ito sa storage ring. Inihatid ni Chenlei ang 5 veterano pabalik sa Blood Mud City. Sa oras na ito, si Fang Kangyu at iba pa ay nakatagpo din ng mga dayuhang kaaway. Sa harap ni Fang Kangyu ay isang dayuhan na may balat na sayan, may hawak na isang magaspang na sibat, bahagyang mas payat kaysa sa isang tao, at may matulis na tainga at pisngi ng unggoy. Bagamat ang alien na kaaway na ito ay higit sa 2 ulo na mas maikli kaysa kay Fang Kangyu, ang sibat sa kanyang kamay ay higit lamang sa 1 metro ang haba, at ang tanging damit na suot niya ay isang bilog na dahon sa kanyang baywang, na parabang ito ay isang hindi sibilisadong katutubo, sa pangkalahatan ay. Gayunpaman, ang nakakasakit na kapangyarihan ng mga dayuhan na ito ay nakakagulat na mahusay, at, sa bilis ng kuryente, si Fang Kangyu ay talagang hindi nakasabay sa bilis ng mga katutubong nilalang na ito. Ang sibat sa kamay ni Fang Kangyu ay sumayaw na parang hangin, nagiging malamig na liwanag, at tinadtad ito pasulong. Gayunpaman, ang hindi kilalang lahi na dayuhan na ito ay ilang beses na mas maliksik kaysa sa mga unggoy, mabilis na umiwas at gamulong sa lupa, biglang lumitaw na isang multo. Minsang sinaksak ni Fang Kangyu ang alien na ito ng sibat.
Ang ilaw ng sibat, na sapat ang bigat upang mahati ang marahas na unggoy na brilyante, ay nag-iwan lamang ng maliit na sugat sa dayuhan na may bahagyang sugat. Hindi man lang iyon binibilang. Ang sibat sa mga kamay ng dayuhang lahi na ito ay gumawa ng malakas na tunog na tumatagos sa hangin sa tuwing ito ay umuusad. Ito ay mabigat at balisa. Kung hindi mabilis kumilos si Fang Kangyo, baka nasa panganib siyang mabutas sa tiyan ng pang-itaas na sibat. Si Fang Kangyo ay punong-puno na ngayon ng butil ng pawis sa kanyang noo, at ang sibat sa kanyang kamay ay lalong bumigat. Ito ay isang labanan ng buhay at kamatayan, at ang pakikipagkumpetensya sa mga tao sa pamilya ay hindi pareho. Kahit nasa Xuantian sect, kahit na may krisis, naniniwala si Fang Kangyo na ang matataas na antas ng Xuantian sect ay tiyak na hindi uupo at magmamasid kung talagang nasa panganib sila. Kaya, kahit na ito ay isang pagsubok sa buhay at kamatayan, mayroon pa ring isa pang pagkakataon upang mabuhay at makatipid sa huli. Gayunpaman, sa pagharap sa napakalupit na mga dayuhan sa kanyang harapan, alam ni Fang Kangyo sa kanyang puso na ito ay isang walang katapusang labanan, isang tunay na labanan sa pagitan ng buhay at kamatayan. Nakikita niya mula sa mga mata ng kalaban na puno ng hangarin na pagpatay, hanggat may pagkakataon, ang alien na kalaban na ito ay hindi magdadalawang isip, at tiyak na papatayin siya sa lalong madaling panahon, sa pinakamaikling panahon, at may pinakamataas na kahusayan. Nakaramdam ng kaunting gulat si Fang Kangyo sa kanyang puso, ang kanyang kamay na nakahawak sa sibat ay naging hindi matatag, ang kanyang mga hakbang ay naging hindi nababaluktot, at ang kanyang masaganang enerhiya ay mabilis na naubos. Mula sa sandaling ito, malinaw na naunawaan ni Fang Kangyo ang labanan ng buhay at kamatayan sa kanyang puso. Hindi ito sa bahay, o isang walang sakit na talakayan sa pamilya, ngunit isang tunay na labanan sa buhay o kamatayan. Sa ilalim ng mga kalagayang ito, ang mga mata ng magkasalungat na lahi ay malinaw na nagpapakita ng paghamak, at ang sibat sa kanyang kamay ay hindi pinalampas ang isang pagkakataon. Ang paghampas ng tatlong mabilis na pag-atake ng kidlat ay nagdagdag ng 3 sa katawan ni Fang Kangyo. Malalim na bahid ng dugo. Ramdam ko ang sakit sa aking mga buto. Kung hindi mabilis na nakaiwas si Fang Kangyo, ang 3 sibat ngayon ay hindi lang kasing simple ng pagdadagdag ng 3 sugat sa kanya, ngunit hahayaan siyang mamatay kaagad. Ang sakit sa kanyang katawan ay labis na nagpasigla kay Fang Kangyo. Bigla siyang sumigaw, "Hindi ako mamamatay, ni hindi ako mamamatay. Ako ay isang henyo ng pamilya Fang at isang inner disciple ng Xuantian sect, hindi ako mamamatay. Halika, hindi ako natatakot sa iyo." Panipi. Sa sandaling ito, sa matinding takot, biglang sumambulat si Fang Kangyo na may hindi pa nagagawang potensyal, ang kanyang mga mata ay naging napakalinaw at kalmado, at ang sibat sa kanyang kamay ay bumalik sa kahusayan. Dangdang-dangdang ng 3 beses, hamarang muli sa dayuhan. 3 nagbabantang buhay ng sibat ang nabutas. Pagkatapos, ang sibat sa kamay ni Fang Kangyo ay sumambulat na may napakatalino na malamig na liwanag, pinutol ang 3 anino ng sibat, at matinding pinutol ang leeg ng dayuhan. Hoy! Lamang, sa huling sandali, lumaban ang dayuhan, tinusok ng sibat ang braso ni Fang Kangyo, at tinusok ang kaliwang braso nito. Si Fang Kangyo ay umungal, at bumunot ng isang kahoy na sibat mula sa kanyang mga braso, na kasama nito ay isang madugong palaso na lumipad paitaas. Namutla ang mukha ni Fang Kangyo nang makita niyang naging itim ang sugat, at may lason pa rin sa kahoy na sibat. Hindi niya alam kung ano talaga ang lason. Parang namamanhid ang sugat. Maliban sa sakit ng buto sa paghila ng kahoy na sibat, wala siyang naramdaman ngayon. Mabilis na uminom si Fang Kangyo ng detoxification pill, dinurog muli ang detoxification pill, at inilapat ito sa sugat, ngunit hindi nito tuluyang natunaw ang lason sa kahoy na sibat. Walang pakialam si Fang Kangyo sa pagkolekta ng mga trepeo na kumakatawan sa mga tagumpay ng militar, at direktang inilagay ang alien body na may kahoy na sibat sa storage ring. Pagkatapos, sumugod si Fang Kangyo patungo sa Blood Mud City nang hindi lumilingon, at pagdating niya sa Blood Mud City, hayaan ang maalam na Uncle Cheng Yong na tukuyin kung anong lason ang nahuli niya, at pagkatapos ay maaari siyang magreseta ng tamang gamot. Bilang karagdagan kay Fang Kangyo, sina Emperor Jiuyang, Lu Chenghong, Huang Kunshan at 4 na iba pang disipulo ng Shen Tianzong ay humarap sa mga dayuhang kaaway at naglunsad ng **** at matinding labanan.
Sa oras na ito, nagpakita si Emperor Jiuyang ng malaking peklat sa kanyang dibdib, na nasugatan ng isang dayuhan na may parang karit na kuko. Siyempre, ang dayuhan na may malakarit na kuko, sa sandaling ito, ang mga parang karit na kuko ay nanatili sa kanyang storage ring. Natagpuan niya ang isang miyembro ng Giant Scythe Clan. Ang kaaway na ito ng Giant Scythe Clan ay may mabangis na karakter at hindi natatakot sa kamatayan. Malubhang nasugatan din si Emperor Jiuyang. Napatay siya sa sugat, isang tao. Gayunpaman, hindi siya nang ahas na manatili sa ligaw, dahil ang kanyang mga sugat ay hindi maaaring gumaling sa ligaw, kaya't hindi siya nanatili, at sumugod sa lungsod na may bahid ng dugo sa unang pagkakataon. Para kay Lu Chenghong, ang nakatagpo niya ay isang kaaway ng Iron Spider Clan, at ang kaaway na ito ng Iron Spider Clan ay nagpahirap kay Lu Chenghong. Kung ito man ay ang mga kuko na mas matalas kaysa sa bakal na mga sibat, o ang higanting lambat na hinabi mula sa pinong bakal, si Lu Chenghong ay nagdulot ng malaking problema. Sa kanyang katawan, mayroong 3 butas ng dugo, na lahat ay ipinagkaloob ng kaaway ng Iron Spider Clan, ngunit sa huli, nilaslas pa rin ni Lu Chenghong ang kaaway ng bakal na Spider Clan sa ilalim ng espada. Kolektahin silang lahat, pagkatapos ay bumalik sa Bloodmud City ng sabay. Thank you for watching. Please like and subscribe Jessica Datuan Ortiz. And if you like my videos, please like, share, and subscribe to